Amoy ng sampagita at puti. Yan ang dalawang bagay na unang pumasok sa isip ni Christina nang unti-unti siyang magkamalay. Puti ng kisame, puti ng bestida niyang pagkadumi-dumi na ngayon at puti. Puti ng kasuotang pangkasal ni O'Neill, ang lalaking pinakasalan niya kanina lang. Kanina lang ba? O kahapon? Ang sakit ng ulo niya, parang binibiyak. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Hindi pamilyar ang lugar. Isang maliit na kwarto, yari sa kawayan at lumang kahoy ang dingding. May maliit na bintanang nakabukas, tanaw ang madilim na dagat sa labas. Nasaan siya? Ang huli niyang natatandaan ay ang ingay ng reception, ang masasayang tawanan, ang pag-inom nila ng champagne. Tapos ano? May mga pira-pirasong alaala na sumusulpot sa isip niya. Ang malamig na simoy ng hangin. Ang tulay. Ang mga kamay na tumulak sa kanya. Christina, wala na akong magawa. Pinili ko siya, hindi ikaw. Ang boses na iyon. Boses ni O'Neill. Malinaw na malinaw pa rin sa pandinig niya, parang kutsilyong humihiwa sa puso niya. Sinabi niya iyon. Kailan? Sa simbahan. Sa harap ng altar, pagkatapos nilang manumpa. Pagkatapos niyang isuko ang pangalan niya para maging kabiyak nito. Napahawak si Christina sa kanyang sentido. Sumasakit ito ng husto. May benda. May sugat siya. Ek! Isang pamilyar na boses pa ang umalinggaw sa isip niya. Boses ng kapatid niya. Si Stella. Ang bunsong kapatid na itinuring niyang parang sariling anak na ipinagtanggol niya sa lahat. Sorry, ate. Pero mas mahal ko si O'Neill. At mas mahal niya ako. Stella. Nakatayo katabi ni O'Neill sa labas ng simbahan. Nakakapit sa braso nito. Ang mga mata nito'y hindi nagpapakita ng kahit anong pagsisisi, kundi tagumpay? Hindi. Hindi maaari. Panaginip lang siguro ito. Isang masamang bangungot dulot ng pagod at alak mula sa kasal. Pero ang sakit sa ulo niya, ang sugat, ang di pamilyar na lugar na ito. Hindi ito panaginip. Pinilit ni Christina na bumangon. Bawat galaw ay may kasamang kirot. Nanghihina pa siya. Napansin niyang iba na ang suot niya, isang maluwag na lumang t-shirt at shorts na halatang hindi kanya. Nasaan ang wedding gown niya? Ang simbolo ng pangarap niyang winasak. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad ito, magulo ang buhok, may balbas at bigot na hindi inahit. Magkasalubong ang kilay nito at seryoso ang mukha. Nakasuot lang ito ng sando at punit-punit na maong shorts. Ang mga mata nito, may kakaibang lungkot at galit. Tumingin ito sa kanya, hindi nagulat na gising na siya. Parang kanina pa siya nito binabantayan. Gising ka na pala, sabi ng lalaki. Boses nito'y magaspang, parang matagal ang hindi nakikipag-usap. Napaatras si Christina. Sino ka? Nasaan ako? Nanginginig niyang tanong. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa buong katawan niya. Hindi agad sumagot ang lalaki. Kumuha lang ito ng baso ng tubig sa maliit na mesa sa tabi at iniabot sa kanya. Uminom ka muna. Ilang araw ka ring tulog. Ilang araw? Gaano katagal na siyang nawawala? Ang kasal. Ang tulay. Nasaan si O'Neill? Ang pamilya ko, tanong niya ulit, desperado. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari. Umiling lang ang lalaki. Wala sila dito. Nasa Isla de Clara ka. Isla de Clara? Hindi pamilyar ang pangalan. Paano ako napunta dito? Nakita kita sa may tabing dagat, malapit sa lumang tulay palabas ng San Rafael. Walang malay. Duguan ang ulo mo, walang emosyon na sabi ng lalaki. Dinala kita dito para gamutin. San Rafael. Ang bayan nila. Ang tulay. Doon. Doon siya itinulak.
Biglang nag-flashback ang lahat sa isip ni Christina. Ang dilim ng gabi. Ang pagmamaneho ni Onil palayo sa reception. Kasama nila si Stella sa kotse. Sabi ni Onil, may sorpresa raw sila para sa kanya. Isang espesyal na lugar para sa kanilang tatlo. Tumigil sila sa gitna ng isang lumang, madilim na tulay. Walang ibang tao. Bumaba sila. Christina, sabi ni Onil, malamig ang boses. Oras na para magpaalam. Anong? Anong ibig mong sabihin? Nalilito niyang tanong. Lumapit si Stella sa kanya. Ngumiti ito, pero ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. Ate, pasensya na. Pero kailangan ka naming mawala. Para maging malaya kami ni Onil. Ano? Hindi makapaniwala si Christina. Stella, anong pinagsasabi mo? Onil. Pero imbes na sumagot, hinawakan siya ni Onil sa magkabilang braso. Malakas. Masakit. Nakita niya ang galit at determinasyon sa mga mata nito. Hindi ka nararapat sa akin, Christina. Si Stella ang mahal ko. Siya dapat ang pinakasalan ko. Onil, hindi. Bitawan mo ako. Nagpumiglas siya, pero mas malakas ito. Isang pagkakamali ang kasal na to. Isang malaking setup ng pamilya mo para makuha ang kayamanan namin. Sigaw ni Onil. Hindi totoo yan, umiiyak na si Christina. Tapusin na natin to, Onil, sabi ni Stella, walang bakas ng awa. At pagkatapos, naramdaman niya ang malakas na tulak mula sa likod. Mula kay Stella. Nawalan siya ng balanse. Nahulog siya. Ang huli niyang nakita ay ang ngisi sa labi ni Stella at ang walang pakialam na mukha ni Onil habang papalayo ang ilaw ng kanilang kotse. Ang sakit. Hindi lang sa ulo niya, kundi sa buong pagkatao niya. Ang lalaking pinakasalan niya, ang kapatid na minahal niya. Sila ang nagtangkang pumatay sa kanya. Sa mismong araw ng kasal niya. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Christina. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng matinding galit at pagkabigo. Galit sa sarili dahil nagpauto siya. Galit kay Onil sa pagtataksil nito. At higit sa lahat, galit kay Stella. Ang kapatid niya. Bakit? Paano niya nagawa iyon? Ate ang nawala. Ako ang dapat sa kanya. Isang linya pa mula kay Stella ang naalala niya. Sinabi nito iyon kay Onil noong nasa reception sila. Akala siguro nito ay hindi niya narinig dahil lasing na siya. Yun pala, iyon na ang simula ng kanilang plano. Pinunasan ni Christina ang kanyang mga luha. Ang sakit ay naroon pa rin, pero napalitan na ito ng kakaibang apoy sa dibdib niya. Hindi siya pwedeng umiyak lang. Hindi siya pwedeng magmukmok dito. Buhay siya. Nakaligtas siya. At hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga nagtapon sa kanya. Tumingin siya sa lalaking kaharap niya. Ang lalaking nagligtas sa kanya. Ang mga mata nito, may nakikita siyang bakas ng sarili niyang sakit. Isang uri ng sakit na dulot din ng pagtataksil. Salamat sa pagligtas mo sa akin, sabi ni Christina, mas matatag na ang boses ngayon. Pero kailangan kong umalis. Kailangan kong bumalik. Saan ka babalik? Tanong ng lalaki. Sa mga taong gustong pumatay sa iyo. Akala nila patay ka na, Christina. Natigilan si Christina. Tama ang lalaki. Kung babalik siya ngayon, sa ganitong kalagayan, ano ang gagawin niya? Paano niya haharapin sina Onil at Stella? Paano niya ipaglalaban ang sarili niya kung ang mismong pamilya niya ay baka hindi maniwala sa kanya, lalo na't arranged marriage lang naman ang kasal nila ni Onil para pag-isahin ang negosyo ng kanilang mga pamilya. Ang ina niya, na mas importante pa ang reputasyon kaysa sa kaligayahan niya. Hindi. Hindi pa siya pwedeng bumalik. Hindi pa handa. Pero hindi rin siya pwedeng manatili lang dito at maghintay. Tinitigan niya ang lalaki.
May ideyang nabubuo sa isip niya. Desperado, pero ito lang ang naiisip niyang paraan. Anong pangalan mo? Tanong ni Christina. Nag-alinlangan muna ang lalaki bago sumagot. King. King, ulit ni Christina. Hindi ako makakabalik bilang si Christina. Patay na si Christina para sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun tapos na ang lahat. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni King, ang pagtataka sa mga mata nito. Humugot ng malalim na hininga si Christina. Ang apoy sa dibdib niya ay mas lalong lumakas. Ang mga luhang natuyo sa pisngi niya ay parang nagsasabing oras na para lumaban. King, sabi niya, diretsong nakatingin sa mga mata nito. Ang mga matang katulad ng sa kanya, sugatan, pero may kakayahang lumaban. Kung tutulungan mo akong bumangon, papayag ka bang maging mister ko, sa papel lang? Katahimikan. Tanging ang hampas ng alon sa labas ang maririnig. Nagulat si King sa tanong niya. Kitang-kita sa reaksyon nito. Pero hindi ito tumawa o umiling agad. Tinitigan lang siya nito, sinusuri ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ang babaeng itinapon sa araw ng kanyang kasal. Ang babaeng akala nila'y binura na nila sa mundo. Hindi pa tapos ang kwento niya. Nagsisimula pa lang. At sa tulong ng estrangherong ito, sisiguraduhin niyang maririnig ng lahat ang pagbabalik niya. Katahimikan ang bumalot sa maliit na kwarto matapos ang tanong ni Christina. Tanging ang ugong ng hangin mula sa dagat at ang malayong hampas ng alon ang maririnig. Nakatitig lang si King sa kanya, ang mga mata nitong dati may bakas lang ng lungkot at pag-iisa ay napalitan ng hindi maitagong gulat at pagtataka. Ano bang pinagsasabi mo? Sa wakas ay tanong ni King, bahagyang kumunot ang noo. Ang magaspang niyang boses ay maihalong pag-aalinlangan. Hindi na tinag si Christina. Pinanatili niya ang tingin dito. Narinig mo ako, King. Kailangan ko ng bagong pagkatao. Isang pangalan na hindi nila kilala. Isang buhay na malayo sa anino ni Christina Alcantara, ang babaeng akala nila inalunod na sa ilog kasama ng mga pangarap niya. Muling tumahimik si King. Naglakad ito palapit sa bintana at tumingin sa madilim na karagatan. Ang likod nito'y matipuno, ngunit may nababanaag na bigat, parang may pasan itong sariling mga multo mula sa nakaraan. Bakit ako? Tanong nito, hindi pa rin lumilingon. Bakit ako ang naisip mong hinga ng ganitong pabor? Hindi mo ako kilala. Hindi nga, mahinang sagot ni Christina. Pero ikaw ang nagligtas sa akin. At nakikita ko sa mga mata mo. Hindi ka rin nila naiintindihan. May sugat ka rin na hindi nakikita ng iba. Napalingon si King sa sinabi niyang iyon. May dumaang emosyon sa mukha nito, sakit, marahil. Bago ito muling naging seryoso at malamig. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Tama ka. Pero alam ko ang pakiramdam ng mag-isa. Ang pakiramdam na tinraidor ng mga taong pinagkatiwalaan mo, giit ni Christina. Hindi ako humihingi ng awa, King. Humihingi ako ng tulong. Isang kasunduan. Papel lang naman. Para makabalik ako. Para mabigyan ko ng leksyon ang mga taong halos pumatay sa akin. Lumapit si King sa kanya. Mas malapit ngayon, naamoy niya ang alat ng dagat na kumapit sa damit nito. Tinitigan siya nito ng matagal, tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, hinahanap kung may bahid ng pagbibiro o kahinaan. Pero ang nakita nito ay determinasyon. Ang apoy na minsang naging abo ay muling nagliliyab. Anong mapapala ko dito? Tanong ni King diretsahan. Sa ngayon, wala pa akong maibibigay sa'yo, kundi ang pangako na gagawin ko ang lahat para hindi ka madamay sa gulo ko ng higit pa sa kasunduang ito. Pero balang araw, King, kapag nabawi ko na ang dapat na sa akin, tatanawin kong malaking utang na loob ito. Hindi ako makakalimot. Bumuntong hininga si King. Nag-iwas ito ng tingin. Hindi ganoon kadali yan. Papeles. Pagpapanggap. Delikado ang binabalak mo.
Alam ko, mabilis na sagot ni Christina. Pero mas delikado kung mananatili akong si Christina na walang kalaban-laban. Kailangan ko ng armas, King. At sa ngayon, ang pagpapanggap na asawa mo ang pinakamalakas na sandatang naiisip ko. Muli itong tumingin sa kanya. Nakita ni Christina ang pagtatalo sa isip nito. Ang pag-aalinlangan. Pero may kung anong kumislap sa mga mata nito, siguro ay awa, o siguro ay pagka-curious sa babaeng kaharap niya na tila wala nang kinatatakutan matapos harapin ang kamatayan. Isla de Clara ang tawag dito, sabi ni King, tila nag-iba ng usapan, pero alam ni Christina na pinag-iisipan nito ang alok niya. Isang maliit na isla na malayo sa kabihasnan. Kakaunti lang ang nakakaalam nito. Dito ako lumaki. Dito ako. Nagtatago. Nagtatago. Saan o kanino? Gusto sanang itanong ni Christina, pero pinigilan niya ang sarili. May sariling kwento si King at nirerespeto niya iyon. Magpagaling ka muna, sabi ni King. Mahina ka pa. Pag-uusapan natin to kapag kaya mo nang tumayo ng maayos. Hindi man iyon isang direktang, sapat na iyon para kay Christina. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Tumango siya. Salamat, King. Lumabas si King ng kwarto, isinara ang pinto ng marahan. Naiwan si Christina sa katahimikan, yakap ang kumot na ibinigay nito kanina. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumakas si Christina. Inaalagaan siya ni King sa paraang alam nito, tahimik pero hindi nagpapabaya. Nagdadala ito ng pagkain, kadalas sa iisdang bagong huli at sinaing, malinis na damit, mga lumang damit siguro ng ina o kapatid nito noon, at gamot para sa sugat niya. Bihira silang mag-usap. Mas madalas ay tahimik lang si King na nakaupo sa isang sulok habang kumakain siya o nag-aayos ng mga gamit sa maliit na bahay nito na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ang bahay ni King ay simple lang. May isang kwarto kung saan siya natutulog, isang maliit na sala na may lumang sopa at mesa, at isang kusina sa likod na may kalandi kahoy. Walang kuryente maliban sa isang maliit na generator na paminsan-minsan lang nitong ginagamit. Ang paligid ay puno ng mga puno at halaman, at tanaw mula sa bintana ang asul na dagat. Payapa ang lugar, pero may nababanaag na lungkot. Isang lugar para sa mga taong gustong mapag-isa. Sa bawat araw na lumilipas, habang gumagaling ang sugat sa ulo ni Christina, mas lalong lumilinaw ang mga alaala niya noong gabing iyon. Ang bawat salita, bawat tingin, bawat kilos ni O'Neill at Stella. Ang sakit ay naroon pa rin, pero hindi na ito kasing tindi ng dati. Napapalitan ito ng determinasyon. Bawat piraso ng alaala ay nagiging panggatong sa apoy ng galit at hangarin niyang bumangon. Hindi na siya si Christina Alcantara, ang sunod-sunurang anak, ang mapagmahal na kapatid, ang nagbubulag-bulag ang fiance. Ang Christine na iyon ay namatay na sa tulay. Ang babaeng nabuhay ay iba na. Mas matigas. Mas matalino. At handang lumaban. Isang gabi, malakas ang ulan. Ang patak nito sa yero nilang bubong ay parang musikang malungkot. Nakaupo si Christina sa may bintana, pinagmamasdan ang pagbagsak ng ulan sa madilim na dagat. Wala si King, marahil ay nasa labas pa rin ito, hindi alintana ang masamang panahon. Pumasok ang mga alaala niya sa isip. Ang mga masasayang araw nila ni Stella noong bata pa sila. Ang mga pangako ni O'Neill noong una silang nagkakilala. Ang pangarap niyang simpleng pamilya. Lahat ng iyon ay abo na. Tinangay ng agos, kasama ng pagkahulog niya sa tulay. Pero hindi siya pwedeng manatili sa nakaraan. Nang bumalik si King, basang-basa ito ng ulan. May dala itong ilang piraso ng kahoy na panggatong. Hindi ito nagsalita, dumiretso lang sa kalan para magparikit ng apoy. Tumayo si Christina at lumapit dito. King, tawag niya. Lumingon ito, nagtataka. Nagdesisyon ka na ba? Tanong ni Christina, ang boses ay kalmado pero may bigat. Tinitigan siya ni King.
Ang apoy mula sa kalan ay nagbibigay liwanag sa mukha nito, nagpapakita ng mga linya ng pagod at marahil ng nakaraang sakit. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinapasok mo? Tanong ni King. Hindi ito laro, Christina. Kapag ginawa natin to, wala nang atrasan. Alam ko, matatag. Niyang sagot. Handa ako. Bumuntong hininga si King. Isang malalim na buntong hininga na parang nagpapakawala ng matagal ng kinikimkim. May mga kondisyon ako. Ano iyon? Una, walang personalan. Kasunduan lang to, tutulungan kitang makuha ang gusto mo, pero mananatili tayong estranghero sa isa't isa pagdating sa nararamdaman. Tumango si Christina. Sumasang-ayon ako. Sa ngayon, wala siyang panahon para sa puso. Paghihiganti ang kailangan niya. Pangalawa, patuloy ni King, ako ang masusunod pagdating sa mga plano natin dito sa isla at sa paglabas natin. Kailangan mong magtiwala sa akin. Nag-isip sandali si Christina. Mahirap magtiwala, lalo na matapos ang nangyari sa kanya. Pero wala siyang ibang pagpipilian. CJ, magtitiwala ako sa'yo. At pangatlo, sabi ni King, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya, kapag natapos na ang lahat ng ito, babalik ka sa buhay mo, at ako. Babalik ako sa buhay ko dito. Magkakalimutan na tayo. Medyo kumirot ang dibdib ni Christina sa huling kondisyon, pero pinigilan niya ang emosyon. Ito ang kailangan. Isang malinis na hiwalayan pagkatapos ng lahat. Payag ako. Tumango si King, tila nasisiyahan sa mga sagot niya. Kung ganoon, kailangan mo ng bagong pangalan. Isang pangalan na malayo kay Christina Alcantara. Nag-isip si Christina. Kailangan niya ng pangalan na sumisimbolo sa bago niyang pagkatao. Isang pangalan na may lakas, pero may kapayapaan din na hinahangad niya sa dulo ng lahat ng ito. Rina, sabi niya. Rina Calma. Reyna ng kapayapaan. Isang kabalintunaan, pero ito ang gusto niya. Rina Calma, ulit ni King, tila sinusuri ang tunog nito. Mula ngayon, ikaw si Rina Calma. Asawa ko. Sa unang pagkakataon mula nang magising siya sa islang iyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Christina. Hindi pa tapos ang kwento ng babaeng binura nila. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. At sa pagkakataong ito, siya na ang magsusulat ng bawat kabanata. Ang ulan sa labas ay nagsimula ng tumila. Parang isang senyales na tapos na ang pagtangis at oras na para harapin ang bagong umaga. Lumipas ang ilang linggo sa Isla de Clara. Ang mga araw ni Christina, o mas tamang sabihin, ni Rina Calma, ay ginugol niya sa pagpapalakas ng katawan at paghahanda ng isipan. Sa tulong ni King, natutunan niyang mamuhay ng simple, mangisda, magtanim ng gulay sa maliit nilang bakuran, mag-igib ng tubig mula sa balon. Malayo ito sa marangyang buhay na kinalakihan niya, pero sa bawat patak ng pawis, nararamdaman niyang mas nagiging buo siya, mas nagiging matatag. Si King naman ay nanatiling misteryoso. Tahimik itong nagmamasid, tinuturuan siya sa mga dapat gawin, pero laging may distansya. Gaya ng napagkasunduan nila, walang personalan. Pero hindi maiwasan ni Rina na mapansin ang mga maliliit na bagay, ang pag-aalala sa mga mata nito kapag napapagod siya, ang paraan ng pag-iwan nito ng pagkain sa lamesa kahit hindi pa siya gising. Ang pagbabantay nito sa gabi kapag binabangungot siya dahil sa mga alaala ng tulay. Hindi ito nagsasalita tungkol sa sarili nitong nakaraan, pero nararamdaman ni Rina na may malalim itong pinaghuhugutan, isang sugat na katulad ng sa kanya. Isang araw, habang nag-aayos sila ng lambat, nagsalita si King. Handa ka na ba? Napatingin si Rina. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Ang pagbabalik sa San Rafael. Tumango siya, ang puso niya ibiglang kumabog ng malakas. Halo-halong emosyon, kaba, excitement, at ang hindi mawawalang galit. Oras na. Nagpadala ako ng liham sa San Rafael gamit ang isang kaibigan, sabi ni King.
Nagpakilala ako bilang si King Montero, isang negosyante mula sa malayo na naghahanap ng mga oportunidad sa bayan. At ipinakilala kita bilang si Rina Calma, ang asawa ko. Rina Calma, asawa ni King Montero. Ito na ang bagong pagkatao niya. Ang maskarang isusuot niya para harapin ang mga taong nagtapon sa kanya. Ayon sa balita ng kaibigan ko, patuloy ni King, magkakaroon ng grand opening ang bagong boutique ni Stella Alcantara sa susunod na linggo. Imbitado ang mga kilalang tao sa San Rafael, kasama na ang mga negosyante. Stella Alcantara, ang kapatid niya, nagbubukas ng sariling boutique. Gamit siguro ang pera at impluwensya ni O'Neil. O marahil, ang perang dapat sana ay para sa kanilang dalawa ni O'Neil bilang mag-asawa. Kumuyom ang mga palad ni Rina. Ito na ang pagkakataon. Ang unang hakbang. Pupunta tayo, determinado niyang sabi. Sigurado ka, tanong ni King, tinitigan siya. Ito ang unang beses na makikita kanila. Kahit iba na ang pangalan at ayos mo, may posibilidad na. Na makilala nila ako, putol ni Rina sa sasabihin nito. Umiti siya ng mapait. Mas maganda. Gusto kong makita ang gulat sa mga mata nila. Gusto kong maramdaman nila ang kaba. Ang takot na baka ang multo ng nakaraan ay nagbalik para maningil. Nakita ni Rina ang pag-aalala sa mga mata ni King, pero tumango na lang ito. CJ, ihahanda ko ang pag-alis natin. Ang araw ng grand opening ng Estella's Closet ay dumating. Nag-ayos si Reyna ng husto. Pinili niya ang isang matingkad na pulang bestida, simple pero elegante, isang malaking kontras sa mga mapusyaw at konserbatibong damit na madalas niyang isuot noon bilang si Christina. Mahaba at itim na itim ang buhok niya ngayon, hindi na ang dating light brown. Naglagay siya ng makeup na nagpapatingkad sa kanyang mga mata at labi, nagbibigay ng aura ng kumpiyansa at misteryo. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatayo roon ay hindi na si Christina. Siya si Rina Calma, palaban, mapangahas, at hindi basta-basta magpapatalo. Si King naman ay nag-ayos din nakasuot ito ng formal na long-sleeve polo at slacks. Malinis na ang kanyang ahit at maayos na ang kanyang buhok. Lumabas ang taglay nitong kakisigan na natatago sa likod ng magulo at magaspang na anyo nito sa isla. Halata pa rin ang pagiging seryoso at malamig nito, pero ngayon, mas mukha na siyang isang respetadong businessman, gaya ng kanilang pakilala. Handa ka na? Tanong ni King nang makita siya. Bahagya itong natigilan, tila ngayon lang nakita ang kabuuan ng kanyang transformasyon. Tumango si Rina, huminga ng malalim. Tara na. Pagdating nila sa San Rafael, ramdam agad ni Rina ang pamilyar na hangin ng bayan. Ang bayang minsan niyang tinawag na tahanan na ngayon ay parang isang entablado para sa kanyang pagbabalik. Ang venue ng grand opening ay puno ng mga tao, mga sosyal, mga negosyante, mga kaibigan at kakilala ng pamilya Alcantara at pamilya ni O'Neil. Ang ilan ay pamilyar sa kanya, mga taong nakasalamuhan niya noon, mga taong humingiti sa kanya pero alam niyang pinag-uusapan siya patalikod dahil sa pagiging simpleng probinsyana na mapapangasawa ng mayamang si O'Neil Sandoval. Pumasok sila ni King sa venue. Agad na napukaw ang atensyon ng ilan dahil sa kanilang pagdating. Si King, bilang isang bagong mukha sa bayan, at si Rina, dahil sa kanyang kakaibang ganda at presensya. May mga bumabati kay King, nagpapakilala bilang mga lokal na negosyante. Magalang silang sinasagot ni King, ipinakikilala siya bilang si Rina Calma, ang aking asawa. Nakita ni Rina ang mga mapanuring tingin sa kanya. Mga bulungan. Sino siya? Saan siya galing? Bakit ngayon lang nila siya nakita? Hinayaan niya lang sila. Mas mabuti nang pinag-uusapan siya bilang si Rina Calma, kaysa maalala bilang si Christina Alcantara. Hanggang sa natanaw niya sila. Sa gitna ng bulwagan, tumatanggap ng mga pagbati. Si O'Neil. Nakatayo roon, nakangiti, suot ang mamahaling damit.
Mukhang masaya. Mukhang walang pinagsisisihan. At sa tabi niya, nakakapit ng mahigpit sa braso nito. Si Stella. Nakasuot ito ng puting bestida na parang pang-abay sa kasal, kumikinang sa mga alahas. Ang ngiti nito'y matamis, pero alam ni Riina ang kasinungalingang nakatago sa likod nito. Nagtama ang paningin nila ni Stella. Sa unang segundo, parang wala lang. Isang estranghera lang si Riina sa paningin nito. Pero habang papalapit sila ni King, dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ni Stella. Ang matamis na ngiti ay unti-unting nawala, napalitan ng pagtataka, pagkalito. At bakas ng takot. Tila may pamilyar sa babaeng nasa harap niya, sa tindig, sa paraan ng pagtingin. Pero hindi niya matukoy kung sino. Sandoval, Jimeth Alcantara, bati ni King nang makalapit sila, inilahad ang kamay kay O'Neil. King Montero. At ito ang asawa ko, si Rina Calma. Tinanggap ni O'Neil ang kamay ni King. Welcome sa San Rafael, Jim Montero. Salamat sa pagdalo. Umiti ito kay Riina. Isang karangalan, Jimeth Montero. Umiti si Riina pabalik. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Riina na lang. Congratulations sa opening, Stella. Napatitig si Stella kay Riina. Ang pangalang di Riina ay bago sa pandinig niya, pero ang boses. May kakaiba. May lamig. May lalim. Hindi ito ang mahina at kiminyang ate Christina. Pero bakit? Bakit parang may anino nito sa babaeng kaharap niya? Salamat, Riina, nautal na sagot ni Stella, pilit na ngumingiti. Halatang hindi ito komportable. Ang mga mata nito'y hindi mapakali, sinusuri si Riina mula ulo hanggang paa. Si O'Neil naman ay tila walang kamalay-malay. O nabubulag-bulagan? Tumingin ito kay Riina nang may paghanga. Isang napakagandang gabi para sa selebrasyon. Sana'y mag-enjoy kayo ng iyong asawa. Oh, siguradong mag-i-enjoy kami, sagot ni Riina. Ang boses ay malambing pero may talim na hindi maitatago. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Stella. Lalo na't nakakatuwang makita na may mga bagay pala na akala mo'y patay na, pero hindi pa pala tapos ang kwento. Nakita ni Riina ang paglaki ng mga mata ni Stella. Ang pamumutla nito. Ang panginginig ng kamay nitong maihawak na kopita ng champagne. Hindi ito makapagsalita. Lumapit si Riina kay Stella, bumulong na sila lang dalawa ang halos makakarinig, habang nakangiti pa rin. Akala ko patay na ang Christina. Pero hindi pa pala tapos ang bangungot niyo. Bago pa man makahuma si Stella, marahan nang hinawakan ni King ang braso ni Riina. Mahal, kumuha muna tayo ng mainom. Isang senyales na tapos na ang unang pagtutuos. Tumango si Riina at nagpaalam kina O'Neil at Stella na may matamis pa ring ngiti. Habang papalayo sila, naramdaman niya ang titig ni Stella sa kanyang likuran, isang titig na puno ng pagdududa at nagsisimulang takot. Kumuha sila ni King ng champagne mula sa isang waiter. Napansin ni Riina na medyo nanginginig ang kamay niya habang hawak ang kopita. Ang lakas ng loob niya kanina ay unti-unting napapalitan ng realization. Nakaharap na niya sila. Nakita na niya ang mga mukha ng mga taong sumira sa buhay niya. At nakita niya ang epekto ng kanyang pagbabalik kahit hindi pa nila alam ang buong katotohanan. Hinawakan ni King ang kamay niyang may hawak ng kopita. Okay ka lang, mahinang tanong nito. Tumingin si Riina sa kanya. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Tumango siya. Nagsisimula pa lang tayo. Itinaas niya ang kanyang kopita, hindi para sa tagumpay ni Stella at O'Neil, kundi para sa kanyang sarili. Para sa babaeng minsang itinapon, pero ngayon ay nagbabalik, hindi para magmakaawa, kundi para maningil. Ang laro ay nagsimula na. Ang pagpapakilala ni Rina Calma sa San Rafael ay nag-iwan ng marka, lalo na kay O'Neil Sandoval. Hindi niya maalis sa isip ang babaeng iyon. May kung anong pamilyar sa kanya, ang tindig,
ang paraan ng pagsasalita, kahit ang mga mata nitong tila may itinatagong galit sa likod ng mga ngiti. Hindi niya matukoy kung ano, pero may kakaibang kaba siyang nararamdaman tuwing naaalala niya ito. Sino ba talaga yung Reina na iyan? Tanong ni O'Neil kay Stella isang gabi, ilang araw matapos ang grand opening. Nasa loob sila ng mamahaling kotse ni O'Neil, pauwi mula sa isang dinner meeting. Hindi ko alam, O'Neil. Asawa daw nung King Montero, sagot ni Stella, pilit pinapakalma ang sarili. Mula nang makita niya si Reina, hindi na rin siya mapakali. May kung anong bumabagabag sa kanya, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Bakit mo ba iniisip yun? Isang bagong saltang negosyante lang yun. Hindi ko alam, Stella. May kakaiba sa kanya. Para bang, nakita ko na siya dati, naguguluhang sabi ni O'Neil. Imposible, mabilis na sagot ni Stella, medyo tumaas ang boses. Guni-guni mo lang yan. Siguro dahil kamukha lang ng kung sino. Tigilan mo na nga yan. Ang importante, successful ang opening ng boutique ko. At malapit na ang kasal natin. Kasal. Malapit na nga. Pagkatapos ng pagkamatay ni Christina, mabilis na inayos ng mga pamilya nila ang kasal nila ni Stella. Para pagtakpan ang eskandalo. Para ituloy ang pag-iisa ng kanilang mga negosyo. Para ipakita sa lahat na itinadhana talaga sila para sa isa't isa. Pero kahit anong pilit ni Stella na iwaglit sa isip niya si Reina, hindi niya magawa. May mali. May hindi tama. Samantala, si Reina, kasama si King, ay nagsimula ng kumilos ayon sa kanilang plano. Alam niyang hindi sapat ang pagpaparamdam lang. Kailangan niyang gumawa ng hakbang na iayanig sa pundasyon ng perpektong imahe na pilit itinatayo ni O'Neil at Stella. Naalala ni Reina ang photography studio na kinuha nila noon para sa prenup at wedding photos nila ni O'Neil, ang Key Captured Moment Studio. Kilala ang studio na iyon sa San Rafael, at malamang sila rin ang kukunin ni O'Neil at Stella para sa kanilang nalalapit na kasal. Kailangan kong makapasok ulit doon, sabi ni Reina kay King isang umaga habang nagkakape sila sa maliit na balkonahin ng bahay na tinutuluyan nila sa labas ng bayan. Isang bahay na inupahan ni King para sa kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Paano? Tanong ni King. Magpapanggap tayong kliyente, sagot ni Reina. Magpapaschedule tayo ng post-nup photoshoot. Sasabihin nating hindi tayo nakapag-prenup dahil biglaan ang kasal natin sa ibang bansa. Matalinong plano. Pumayag si King. Kinabukasan, nagtungo sila sa Captured Moment Studio. Sinalubong sila ng may-ari, si Mang Ben, isang photographer na nasa mid-negatibo 50. Naalala pa ni Reina si Mang Ben, ito mismo ang kumuha ng mga litrato nila ni O'Neil noon. Mukhang hindi naman siya nito nakilala sa bago niyang anyo. Good morning, Jim and the Rex Montero. Masayang bati ni Mang Ben, nabalitaan ko nga po ang pagdating niyo sa San Rafael. Welcome! Salamat, Mang Ben, sagot ni King. Nandito kami dahil naghahanap kami ng photographer. Kinasal kami sa ibang bansa, medyo biglaan, kaya hindi kami nakapag-prenup. Gusto sana naming magkaroon ng magandang photoshoot ngayon bilang mag-asawa. Nako, tamang-tama ang punta niyo dito, sabi ni Mang Ben, espesyalidad namin yan. Actually, kakabook lang din sa amin ni Jim O'Neil Sandoval at Stella Alcantara para sa prenup nila next week. Napangiti si Reina sa narinig. Tamang-tama nga. Habang ipinapakita ni Mang Ben ang kanyang portfolio, simple siyang nagmasid sa paligid. Nakita niya ang mga computer sa opisina, ang mga hard drive kung saan malamang nakasave ang lahat ng files ng mga kliyente nila. Mang Ben, pwede po bang gumamit ng comfort room? Tanong ni Reina. Ay, naman, Ma'am Reina. Diretso lang po kayo dyan sa kaliwa. Turo ni Mang Ben, naglakad si Reina papunta sa direksyong itinuro nito. Pagliko niya, sinigurado niyang walang nakatingin.
Mabilis niyang binuksan ang bag niya at kinuha ang isang maliit na VTP flash drive. Ito ang kailangan niya. Nang makarating siya sa tapat ng opisina kung nasaan ang mga computer, huminto siya sandali. Kunwari ay may tinitingnan siyang litrato sa dingding. Nang makita niyang abala si Mang Ben sa pakikipag-usap kay King, mabilis siyang pumasok sa opisina. Buti na lang at walang tao. Lumapit siya sa computer na mukhang pangunahing ginagamit. Alam niya kung saan hahanapin ang folder ng mga lumang kliyente. Nakita niya ang folder na may pangalang Alcantara Sandoval Wedding. Mabilis niyang isinaksak ang e-drive. Dito nakasalalay ang plano niya. Noon, bago ang kasal nila ni O'Neil, maraming beses itong naglasing at nagwaldas kasama ang mga kaibigan nito. May mga pagkakataon pang ang nahuli niya itong may kasamang ibang babae sa mga bar, pero pinapalampas niya dahil sa pag-ibig o katangahan. Kinukuhanan niya ito ng litrato noon, hindi para isumbat, kundi para sana ipakita dito kapag mahimasmasan na para mapagsabihan. Pero hindi niya nagawa. Ang mga litratong iyon ay naisave niya sa isang folder sa lumang laptop niya, na naiwan sa bahay nila nang itakwil siya. Ngunit may isang set ng mga litrato na alam niyang nandoon din sa files ng studio. Mga behind-the-scenes shots mula sa prenup nila noon. May mga kuha si Mang Ben na hindi sinasadyang nakasama ang lasing na si O'Neil, may hawak na bote ng alak, at may isang kuha pa na nakaakbay ito sa isa sa mga staff ng studio habang siya, si Christina, ay nasa malayo, nag-aayos ng sarili. Hindi isinama ni Mang Ben ang mga iyon sa official album, pero alam ni Rina na hindi nito binubura ang mga raw files. Mabilis niyang kinopya ang buong folder ng Key Alcantara Sandoval Wedding Key sa kanyang e-drive. Nang matapos, maingat niyang tinanggal ito at itinago sa bulsa. Lumabas siya ng opisina na parang walang nangyari at nagtuloy sa comfort room. Pagbalik niya kina King at Mang Ben, tapos na silang mag-usap. Okay na, mahal, sabi ni King. Nakaschedule na tayo next week para sa photoshoot. Great, nakangiting sabi ni Rina. Nagpaalam sila kay Mang Ben at umalis. Pagdating sa kotse, agad niyang ipinakita kay King ang e-drive. Nakuha ko. Tumango si King, may bahagyang paghanga sa bilis at tapang ni Rina. Anong laman yan? Ang mga litratong sisira sa imahe ni O'Neil Sandoval, sagot ni Rina, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinagabihan, sa kanilang tinutuluyang bahay, sinuri ni Rina ang mga files sa V-drive. Tama nga siya. Naroon ang mga raw files mula sa kanilang prenup. At naroon ang mga litratong kailangan niya, si O'Neil na lasing, si O'Neil na may akbay na ibang babae, si O'Neil na mukhang walang pakialam sa kasal nila noon. May mga kuha rin ng mga pribadong pag-uusap nila noon kung saan nag-aaway sila dahil sa pagiging babaero nito. Hindi man audio, pero ang mga facial expressions at body language sa litrato ay sapat na para magkwento. Pumili si Rina ng mga pinakamatitinding litrato. Mga litratong magpapakita ng tunay na kulay ni O'Neil Sandoval. Mga litratong wawasak sa imahe nitong perfect groom para kay Stella. Gamit ang isang bagong email address na walang kinalaman sa kanya, at sa tulong ng kaunting technical skills na natutunan niya noon sa kolehiyo. Ipinadala ni Rina ang mga litratong iyon sa ilang piling local media contacts at gossip bloggers sa San Rafael. Ang subject, ang nakaraan ni Ames Perfect, mga hindi nakikitang kuha bago ang kasal. Walang pangalan. Walang paliwanag. Hahayaan niyang ang mga litrato ang magsalita. Timing. Ito ang susi. Ginawa niya ito 2 araw bago ang nakatakdang pag-release ni na O'Neil at Stella ng kanilang official prenup photos at wedding invitations. Kinabukasan, sumabog ang balita. Hindi man sa mainstream media, pero sa mga social media pages, gossip sites, at mga umpukan sa kanto, pinagpiestahan ang mga scandalous photos ni O'Neil Sandoval. Sino ang nagpadala? Bakit ngayon lang lumabas? Totoo ba ito?
Ang prenup photos ni na O'Neal at Stella na dapat sana ay magiging usap-usapan ay natabunan ng eskandalo. Ang mga wedding invitations na ipinamimigay na ay tila nawala ng kinang. Sa mansyon ng mga Sandoval, nagwawala si O'Neal. Sino ang nagpakalat nito? Sino? Sigaw niya, ibinabato ang mamahaling vase sa pader. O'Neal, kumalma ka, pilit siyang pinapakalma ni Stella, nanginginig din sa takot at galit. Siguradong may naninira lang sa atin. Naninira? Kita mo ba ang mga litrato, Stella? Mga litrato ko yan. Mga litratong kuha pa noong. Noong kami pa ni Christina, napasigaw si O'Neal, biglang natauhan. Impossible. Patay na siya. Sino ang gagawa nito? Nagsimula siyang maghinala sa mga taong malapit sa kanya. Mga kaibigan. Mga kasosyo sa negosyo na may galit sa kanya. Mga tauhan sa studio. Hindi niya alam. Pero isa lang ang sigurado niya, may gustong sumira sa kanya at sa nalalapit. Nilang kasal ni Stella. Hindi natin pwedeng ipahalat ang apektado tayo, sabi ni Stella, pilit nagpapakita ng tapang. Ituloy natin ang kasal. Patunayan nating hindi tayo kayang sirain ng kung sino mang inggitero o inggitera dyan. Pumayag si O'Neal pero ang pagdududa ay naitanim na. Ang kaba ay naroon pa rin. Hindi na siya kasing kampante tulad ng dati. Sa kabilang banda, tahimik lang na nagmamasid si Rina mula sa malayo. Nakaupo siya sa balkonahe, hawak ang isang tasa ng kape, pinapanood ang pagsikat ng araw. Nabasa niya ang mga balita online. Nakita niya ang mga komento. Naramdaman niya ang gulo na nilikha ng kanyang simpleng hakbang. Isang maliit na ngiti ang muling sumilay sa kanyang labi. Ito pa lang ang simula. Ang unang patikim ng kanyang paghihiganti. Ang hukay na kanilang ginawa para sa kanya ay siya ring paglalagyan nila sa kanilang mga sarili. Dahan-dahan. Unti-unti. Hanggang sa sila mismo ang mahulog dito. Ang eskandalong dulot ng mga lumang litrato ni O'Neal ay unti-unting humupa sa mata ng publiko, salamat sa mabilis na pag-aksyon ng mga ZC team ang dalawang pamilya at sa pagpapakita ni na O'Neal at Stella na matatag at masaya. Sila sa kabila ng paninira. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pilit na pagpapakalma, ang tensyon ay ramdam na ramdam, lalo na kay Stella. Hindi niya mayalis sa isip ang posibilidad na may kinalaman si Rina Calma sa nangyari. Masyadong nagkataon ang pagdating nito at ang pagsulpot ng mga litrato. Ipa-investiga mo yang Rina Calma na iyan, utos ni Stella sa isa sa mga tauhan ng kanilang pamilya, isang private investigator na madalas nilang gamitin para sa delikadong mga bagay. Alamin mo lahat tungkol sa kanya. Saan siya galing? Anong negosyo ng asawa niya? May kinalaman ba siya sa pagpapakalat ng mga litrato ni O'Neal? Masusunod po, Ma'am Stella, sagot ng investigator. Habang naghihintay si Stella ng resulta ng investigasyon, si Rina naman ay gumagawa ng kanyang susunod na hakbang. Alam niyang ang direktang pag-atake ay maaaring maging masyadong halata. Kailangan niya ng mas banayad, mas psikolohikal na paraan para lalong guluhin ang mga kalaban niya. At naisip niya kung sino ang pwedeng lapitan, si Aling Loren, ang ina ni O'Neal. Si Aling Loren Sandoval ay isang babaeng kilala sa pagiging tradisyonal at konserbatibo. Mataas ang tingin nito sa reputasyon ng pamilya. Noon, kahit arranged marriage lang ang napagkasunduan, naging mabuti ang pakikitungo nito kay Christina. Nakitaan niya ito ng potensyal na maging isang mabuting asawa para kay O'Neal at manugang para sa kanya. Sigurado si Rina na nasaktan din ito sa biglaang pagkawala ni Christina at sa mabilisang pagpapalit ni Stella sa pwesto nito. Kahit pa sabihing mas gusto ng pamilya ang yaman ng mga Alcantara, kaysa sa simpleng pamilya ni Christina noon, alam ni Rinang may puso pa rin si Aling Loren. Isang hapon, nagpasya si Rina na dalawin si Aling Loren sa mansyon nito. Nagdala siya ng isang basket ng mga prutas mula sa Isla de Clara na pinalabas niyang galing sa kanilang probinsya at ilang kakanin.
Nagsuot siya ng simpleng bestida at minimal na makeup para magmukhang inosente at magalang. Nagulat si Aling Loren nang makita si Rina sa pintuan, kasama si King. NTNM Rex Montero. Anong sadya nyo? Tanong nito, bakas ang pagtataka. Magandang hapon po, Jim Sandoval. Magalang na bati ni Rina, bahagyang yumuko. Rina po. Pasensya na po sa abala. Dumaan lang po kami para magbigay galang. At may dala po kaming kaunting pasalubong. Medyo nag-alinlangan si Aling Loren, marahil ay naalala ang eskandalo kamakailan, pero dahil sa magalang na kilos ni Rina at sa presensya ni King na mukhang kagalang-galang na negosyante, pinatuloy niya sila. Sa loob ng malawak at marangyang sala ng mga Sandoval, naupo sila ni King. Nag-alok si Aling Loren ng merienda. Habang kumakain sila, sinimulan ni Rina ang kanyang plano. Napakaganda po pala ng bahay nyo, Jim Sandoval, puri ni Rina. At nabalitaan ko po ang nalalapit na kasal ni na Onil at Stella. Congratulations po. Salamat, Hija, sagot ni Aling Loren, medyo pilit ang ngiti. Narinig ko rin po ang tungkol sa mga lumabas na litrato kamakailan, malungkot na sabi ni Rina, kunwari inahihiya. Nakakalungkot pong isipin na may mga taong kayang manira ng kapwa para lang sa sariling interes. Kawawa naman si Onil at Stella. Nakita ni Rina ang pagbabago sa ekspresyon ni Aling Loren. Tila natapik niya ang isang sensitibong paksa. Ganoon talaga ang buhay, Hija. Kapag nasa taas ka, marami ang naiinggit, sabi ni Aling Loren, pero may bakas ng hinanakit sa boses nito. Sa bagay po, sang-ayon ni Rina. Pero sana po ay hindi na maulit. Lalo na po at mukhang mabait naman si Stella. Sana po ay maalagaan niya ng mabuti si Onil. Dito niya sinimulang magtanim ng duda. Kasi po, di ba, ang mga lalaki minsan kahit may asawa na, natutukso pa rin. Lalo na kung, alam niyo na po, may mga babaeng masyadong mapagbigay. Natigilan si Aling Loren sa sinabi ni Rina. Diretsahan pero binalot sa kunwaring pag-aalala. Tumingin ito kay Rina, tila may inaalala. Marahil ang reputasyon ni Stella bago ito naging kasintahan ni Onil? O marahil ang sariling karanasan nito sa ama ni Onil? Hindi na nagtagal sina Rina at King. Nagpasalamat sila at nagpaalam. Paglabas nila ng mansyon, napangiti si Rina. Hindi niya direktang siniraan si Stella, pero nagtanim siya ng binhi ng pagdududa sa isip ni Aling Loren. Isang binhi na alam niyang didiligan ng mga susunod pa niyang gagawin. Samantala, dumating na ang resulta ng investigasyon na pinagawa ni Stella. Pero bigo ang investigator. Pasensya na po, Ma'am Stella, sabi ng investigator. Malinis ang record ni Rina Calma at King Montero. Walang kahina-hinala. Ang negosyo ni Montero ay lehitimo, may mga investment sa ibang bansa. Si Rex Montero naman ay lumalabas na simpleng may bahay lang. Walang record ng anumang koneksyon sa media o sa mga taong posibleng nagpakalat ng litrato. Napasuntok si Stella sa mesa sa sobrang inis. Paanong nangyari yun? Malakas ang kutob niyang may kinalaman si Rina, pero walang ebidensya. Sino ba talaga ang babaeng ito? At bakit pakiramdam niya ay may mas malalim pa itong motibo? Ang kasal nila ni Onil ay nalalapit na. Kailangan nilang mag-finalize ng mga detalye, kasama na ang wedding cake. Nagpunta si Stella sa paborito niyang panaderya at cake shop sa bayan, ang Dulce Amor Bake Shop. Kilala ang shop sa masasarap at magagandang wedding cakes. Habang kausap ni Stella ang head baker tungkol sa disenyo ng cake, isang 5-layered cake na may puting icing at mga mamahaling sugar flowers, biglang may pumasok sa shop. Si Rina Calma. Nagulat si Stella. Ano na naman ang ginagawa nito dito? Ngumiti si Rina nang makita siya. Oh, Stella. Nagkita na naman tayo. Nagpapagawa ka rin ng cake. Pilit na sagot ni Stella. Para sa kasal namin ni Onil.
Wow! Ang ganda siguro niyan, sabi ni Rina, lumapit para tingnan ang sketch ng cake. Mukhang matamis. Perfect para sa isang sweet na okasyon. May kakaibang diin sa pagkakasabi ni Rina ng salitang sweet. Tumingin ito kay Stella, ang mga mata ay nangungusap. Sana lang, dagdag ni Rina, mas mahina na ang boses, hindi lang sa labas matamis. Hindi na nakapagpigil si Stella. Ano bang gusto mong palabasin, Rina? Inis niyang tanong. Umiti lang si Rina. Inayos nito ang hibla ng buhok na tumabing sa mukha ni Stella. Wala naman. Naisip ko lang. Minsan, kahit gaano kaganda at katamis ang icing sa labas, hindi natin alam kung ano ang nasa loob. Baka may lason pala, di ba? Pagkasabi noon, tumalikod na si Rina at naglakad papunta sa counter para umorder ng sarili niyang maliit na cake. Naiwan si Stella na nanginginig sa galit at takot. Ano ang ibig sabihin ni Rina? May alam ba ito? Tungkol saan? Pag-uwi ni Stella sa bahay nila, hindi niya mapigilan ang sarili. Ibinato niya ang hawak na baso sa pader. Sumabog ito sa maraming piraso, katulad ng pagkasira ng kanyang kumpiyansa. Sino ka ba talaga, Rina Calma? Ano bang kailangan mo sa amin? Sigaw niya sa kawalan. Sa kabilang dako, sa tinutuluyang bahay ni Rina at King, tahimik silang naghahapunan. Napansin ni King ang kakaibang ngiti sa labi ni Rina. Mukhang naging maganda ang araw mo, puna ni King. Nakasalubong ko si Stella sa bike shop, kwento ni Rina. Mukhang hindi niya nagustuhan ang komento ko tungkol sa wedding cake niya. Tinitigan ni King si Rina. Bakit hindi mo pa sila pinatumba ng buo? May mga impormasyon ka na. Pwede mo nang ilabas lahat. Umiling si Rina. Kumuha siya ng kanin. Hindi pa, King. Mas masakit ang tahimik na paghihiganti. Gusto kong maranasan nila ang unti-unting pagkasira. Ang pagdududa. Ang takot. Gusto kong sila mismo ang sumira sa mga sarili nila. Nakita ni King ang determinasyon at ang lamig sa mga mata ni Rina. Isang babaeng nasaktan ng husto, na ngayon ay gumagamit ng sakit na iyon para unti-unting durugin ang mga nagkasala sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot para dito. Pero isa lang ang sigurado niya, hindi na mapipigilan si Rina Calma. Ang misteryosong paglitaw ni Rina Calma at ang mga sunod-sunod na kamalasan na dumarating kina O'Neil at Stella ay hindi lang ang magkapatid at ang ina ni O'Neil ang nakakapansin. May isa pang tao na hindi mapakali, si Junel, ang driver na inupahan ni na O'Neil at Stella noong gabing itinulak nila si Christina sa tulay. Si Junel ang nagmaneho ng sasakyan palayo sa crime scene, at siya rin ang binayaran ng malaki para manahimik. Si Junel ay isang simpleng pamilyadong tao. Kailangan niya ng pera noon para sa operasyon ng kanyang anak kaya siya kumapit sa patalim at tinanggap ang alok ni na O'Neil. Pero mula noon, hindi na siya matahimik. Lagi siyang binabagabag ng kanyang konsensya. At ngayong nababalitaan niya ang tungkol kay Rina Calma, isang babaeng bigla na lang sumulpot at tila may galit kina O'Neil at Stella, nagsimula siyang kabahan. Paano kung may alam ito? Paano kung madamay siya? Isang araw, habang namamalengke si Junel sa palengke ng bayan, may lumapit sa kanyang isang babae. Nakasuot ito ng simpleng damit at salamin sa mata, may takip pang panyo sa kalahati ng mukha. Hindi niya ito namukhaan agad. Mang Junel, di ba? Tanong ng babae. Ako nga po. Bakit? Nagtatakang tanong ni Junel. May gusto lang sana akong itanong tungkol sa gabi ng kasal ni na O'Neil Sandoval at Christina Alcantara, sabi ng babae, inalis ang panyo sa mukha. Nanlaki ang mga mata ni Junel. Si Rina Calma, ang babaeng pinag-uusapan sa bayan. Paano siya nito nakilala? Ano pong? Nautaw si Junel. Alam ko kung ano ang nakita mo noong gabing iyon, Mang Junel, diretsong sabi ni Rina, ang boses ay mahina pero may bigat. Alam kong ikaw ang driver na kasama nila noong
Noong may nangyaring hindi maganda sa tulay. Napasigaw si Junel sa takot. O wala po akong alam dyan, ma'am. Nagkakamali po kayo. Huwag ka nang magsinungaling, Mang Junel, mariing sabi ni Rina. Nakita kita. At alam kong binayaran ka nila para manahimik. Nanginginig na si Junel. Ma'am, parang awan niyo na po. Huwag niyo po akong idamay. May pamilya po ako. Alam ko, malumanay na sagot ni Rina. Kaya nga nandito ako. Gusto kitang tulungan. Tulungan? Alam kong kailangan mo ng pera. Doblehin ko ang ibinayad sa'yo ni na Onil at Stella. Sabihin mo lang ang totoo. Ituro mo sila. Natigilan si Junel. Double. Malaking pera iyon. Sapat na para makapagsimula ulit sila ng pamilya niya sa ibang lugar, malayo sa gulo. Pero natatakot siya. Alam niyang mapanganib sina Onil at Stella. Hindi ko po kaya, ma'am. Baka mapahamak lang kami, umiiling na sabi ni Junel. Mas mapapahamak ka kung mananahimik ka, Mang Junel, sabi ni Rina. Kapag nalaman nilang may alam ako, ikaw ang una nilang babalikan para patahimikin. Pero kung tutulungan mo ako, poprotektahan kita. Nag-isip ng malalim si Junel. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Rina. Mukhang hindi ito basta-basta susuko. At tama ito, delikado na ang sitwasyon niya. Anong kailangan kong gawin, nanginginig niyang tanong. Simple lang, sabi ni Rina. Gumawa ka ng video. Ikumpisal mo lahat ng nakita at narinig mo noong gabing yon. Detalyado. Pagkatapos, ibigay mo sa akin ang kopya. Ako na ang bahala sa iba. Nag-aalangan pa rin si Junel, pero wala na siyang ibang pagpipilian. Pumayag siya. Nagbigay si Rina ng paunang bayad at sinabing babalikan niya ito para sa video. Kinagabihan, hindi mapakali si Junel. Nagkulong siya sa kwarto at gumawa ng video gamit ang luma niyang cellphone. Nanginginig ang boses niya habang inaalala at ikinukwento ang mga pangyayari, ang pagtulak ni Stella, ang malamig na pag-alis ni Onil, ang pag-iwan nila kay Christina na akala nila'y patay na. Pagkatapos, isinav niya ang video. Kinabukasan, nag-text si Rina kay Junel. Magkita sila sa isang tagong lugar malapit sa pier mamayang gabi para ibigay ang video. Pumayag si Junel. Ngunit habang papalapit ang gabi, mas lalo siyang kinakabahan. Pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanya. Naisip niyang gumawa ng paraan para makasiguro. Gumawa siya ng kopya ng video at in-upload ito sa isang cloud storage. Pagkatapos, nag-set siya ng isang scheduled email sa kanyang sarili, naka-attach ang link ng video, na otomatikong mag-send pagkalipas ng 24 oras kung hindi niya ito ika-cancel. Ito ang kanyang insurance. Kung may mangyari man sa kanya, may kopya pa rin na lalabas. Dumating ang gabi. Nagpaalam si Junel sa kanyang asawa at mga anak, sinabing may kikitain lang saglit. Dala ang cellphone na naglalaman ng orihinal na video, naglakad siya papunta sa tagpuan nila ni Rina malapit sa pier. Madilim ang lugar at kakaunti ang tao. Habang naglalakad siya sa isang eskinita, may narinig siyang mga yabag sa likuran niya. Mabilis. Palapit ng palapit. Kinabahan siya. Lumingon siya. Dalawang lalaking nakabonet ang mabilis na sumusunod sa kanya. Tumakbo si Junel. Mas binilisan niya ang takbo, paliko-liko sa mga eskinita. Pero mas mabilis ang mga humahabol sa kanya. Nararamdaman niya ang kanilang anino. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan si Rina. Sumagot ito agad. Ma'am Rina. May humahabol sa akin, sigaw ni Junel sa telepono, habol ang hininga. Mga tauhan siguro nila Onil. Tulungan niyo ako. Nasaan ka, Junel? Papunta na ako, nag-aalalang tanong ni Rina sa kabilang linya. Dito sa malapit sa Aray.
Bigla na lang may humampas ng malakas sa likod ng ulo ni Junel. Nabitawan niya ang cellphone. Natumba siya sa lupa. Ang huli niyang nakita ay ang dalawang lalaking nakabonet na papalapit sa kanya, ang isa ay maihawak na tubo. At pagkatapos kadiliman. Sa kabilang linya, narinig ni Reina ang sigaw ni Junel at ang kalabog. Junel! Junel, anong nangyari? Sumagot ka. Pero wala nang sumasagot. Tanging ang tunog ng cellphone na bumagsak at mga yabag na papalayo ang narinig niya bago naputol ang linya. Nataranta si Rina. Pinuntahan nila ni King ang lugar na sinabi ni Junel. Pero wala na sila doong. Naabutan kundi ang basag na cellphone ni Junel sa lupa. Walang bakas ni Junel o ng mga humabol sa kanya. Kinabukasan, nabalitaan na lang nila sa radyo. Isang hit-and-run accident ang nangyari kagabi malapit sa pier. Ang biktima, si Junel Cruz. Dead on arrival sa ospital. Napatulala si Rina. Patay na si Junel. Pinatahimik na siya. Dahil sa kanya. Dahil sa paglapit niya dito. Napaupo siya, nanginginig. Ang paghihiganti niya ay may kapalit na buhay. Kasalanan ko to, King, mahinang sabi ni Reina, ang mga mata ay naluluha. Kung hindi ko siya ginipit, baka buhay pa siya ngayon. Lumapit si King at hinawakan siya sa balikat. Hindi mo kasalanan, Reina. Ginawa niya ang tama. At alam niyang delikado ang pinasok niya. Tumingin ito sa kanya ng seryoso. Pero tama ka, tumitindi na ang panganib. Kung ako si O'Neil, matagal na kitang pinatahimik. Ang mga salita ni King ay parang sampal kay Rina. Tama ito. Hindi na ito simpleng laro ng paghihiganti. Buhay na ang nakataya. Kailangan niyang mag-ingat. Kailangan nilang mag-ingat. Ngunit sa kabila ng takot at pagdadalamhati sa nangyari kay Junel, may isang bagay na nagbibigay pa rin ang pag-asa kay Rina. Bago naputol ang tawag ni Junel, narinig niya itong sumigaw na may humahabol sa kanya. At ang scheduled email. Umaasa siyang naitakda iyon ni Junel. Kailangan niyang makuha ang video na iyon. Ito na lang ang natitirang ebidensya na magtuturo kina O'Neil at Stella. Ang pagkamatay ni Junel ay isang malaking dagok, pero isa rin itong babala. Ang mga kalaban niya ay handang pumatay para pagtakpan ang kanilang mga kasalanan. At si Rina, handa rin ba siyang isugal ang lahat, kahit ang sarili niyang kaligtasan, para makamit ang hustisya? Tumingin siya kay King. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito, pero nakita rin niya ang determinasyon. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Hindi ako susuko, King, sabi ni Rina, pinupunasan ang kanyang mga luha. Para kay Junel. Para sa sarili ko. Kailangan nilang pagbayaran ang lahat. Ang presyo ng katahimikan ay buhay ni Junel. Ang presyo ng katotohanan. Iyon ang kailangan niyang harapin ngayon. Ang pagkamatay ni Junel ay nag-iwan ng mabigat na anino sa mga puso ni Rina at King. Ang dating determinasyon ni Rina ay nabahira ng takot at pag-aalinlangan. Gabi-gabi, binabangungot siya, hindi lang tungkol sa pagkahulog niya sa tulay, kundi pati na rin sa huling sigaw ni Junel sa telepono. Nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad, ang panganib na dala ng kanyang mga plano. Napapansin ni King ang pagbabago kay Rina. Ang dating matapang at palaban na babae ay madalas nang natutulala, malalim ang iniisip. Nakikita niya ang panginginig ng mga kamay nito kapag akala nito ay hindi siya nakatingin. Nakikita niya ang mga namumugto nitong mga mata tuwing umaga. Nasasaktan siya para dito, pero pinipigilan niya ang sarili na manghimasok. May kasunduan sila. Walang personalan. Pero habang tumatagal, nahihirapan si King na panindigan ang kasunduang iyon. Hindi niya maiwasang mag-alala. Hindi niya maiwasang maawa. At hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba para sa babaeng ito na kahit dumaan sa impyerno ay pilit pa ring lumalaban. Isang gabi, biglang nawala ng kuryente sa buong Isla de Clara.
Bihira itong mangyari, pero nangyayari pa rin, lalo na kapag masama ang panahon. Ang generator ni King ay sapat lang para sa ilang ilaw at sa ref ang buong paligid ay binalot ng kadiliman at katahimikan, maliban sa tunog ng mga kuliglig at alon sa di kalayuan. Nasa labas ng bahay si Reina, nakaupo sa isang lumang upuang kahoy sa maliit nilang beranda. Nakayakap ito sa sarili nitong mga tuhod, nakatingin sa madilim na kawalan. Ang liwanag lang na tumatama sa kanya ay mula sa kandilang sinindihan ni King sa loob ng bahay. Mukha siyang nawawala. Mukha siyang nag-iisa. Hindi na natiis ni King. Kumuha siya ng isang makapal na kumot mula sa loob ng bahay at lumabas para lapitan si Reina. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi nito. Hindi nagsalita si Reina, hindi rin tumingin. Iniabot ni King ang kumot. Malamig dito sa labas, mahina niyang sabi. Kinuha ni Reina ang kumot at ibinalot sa kanyang sarili. Katahimikan ulit. Hindi mo kailangang mag-isa sa dilim, Reina, basag ni King sa katahimikan. Ang boses niya ay mas malumanay kaysa dati. Napatingin si Reina sa kanya. Sa liwanag ng kandila mula sa loob, nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni King. Isang uri ng pag-aalala na hindi niya inaasahan. Bigla na lang, sansaglit na nawala ang tapang ni Reina kalma. Bumalik si Cristina Alcantara, ang babaeng nasaktan, natatakot at nangangailangan ng karamay. Dahan-dahan, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni King. Hindi para humingi ng awa, hindi dahil sa utang na loob. Kundi dahil sa pagkakataong iyon, sa dilim at katahimikan na iyon, pakiramdam niya, sa tabi ni King, ligtas siya. Nagulat si King sa ginawa ni Reina. Nanigas siya sandali. Ang init ng ulo nito sa balikat niya ay nagpapadala ng kakaibang kuryente sa buong katawan niya. Ito ang unang pagkakataon na naging ganito sila kalapit, hindi bilang magkaalyansa sa isang mapanganib na plano, kundi bilang dalawang taong sugatan na naghahanap ng konting init sa gitna ng lamig ng kanilang mga pinagdadaanan. Hinayaan lang ni King na manatiling nakasandal si Reina sa kanya. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang itong damhin ang katahimikan at ang presensya niya. Marahil, ito ang kailangan nito ngayon, hindi mga salita ng pag-alo, kundi isang tahimik na pagdamay. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Ang hangin ay malamig, pero ang init mula sa magkadikit nilang katawan at ang kumot na nakabalot kay Rina ay nagbibigay ng konting ginhawa. Bakit mo ko tinutulungan talaga, King? Maya-maya'y tanong ni Rina. Ang boses ay mahina, halong pagtataka at pagod. Hindi agad sumagot si King. Tumingala siya sa madilim na langit na puno ng mga bituin. Dahil, nakikita ko ang sarili ko sa'yo, mahina niyang sagot. Ang pakiramdam ng tinraidor. Ang pakiramdam ng mag-isa laban sa mundo. Napatingin si Rina sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nagbahagi si King ng kahit katiting tungkol sa sarili nito. Anong nangyari sa'yo? Umiling si King. Mahabang kwento. Siguro sa ibang panahon na lang. Ayaw pa rin niyang buksan ang sarili niyang mga sugat. Pero ang pag-amin niyang iyon ay sapat na para maramdaman ni Rina na hindi lang siya ang may pinagdadaanan. Nang makita kita noon sa tabing dagat, patuloy ni King, duguan, walang malay. Naalala ko ang sarili ko noong panahong gusto ko na ring sumuko. Noong panahong pakiramdam ko, wala nang halaga ang buhay ko dahil sa ginawa ng taong pinakamamahal ko. May asawa dati si King? Pinagtaksilan din siya. Kaya ba siya nagtatago dito sa isla? Maraming tanong ang gustong itanong ni Rina, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Pero nakita ko ang paglaban mo, Rina, sabi ni King tumingin sa kanya. Kahit akala ng lahat patay ka na, bumangon ka. Kahit nasasaktan ka, lumalaban ka pa rin. Hinangaan kita doon. Hinangaan. Siya. Ng lalaking ito na halos hindi magpakita ng emosyon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Rina.
Isang tunay na ngiti, hindi pilit, hindi mapait. Hindi ako kasing tapang ng iniisip mo, King, amin ni Rina. Natatakot din ako. Lalo na ngayong may nangyari kay Junel. Normal lang na matakot, sabi ni King. Pero ang mahalaga, hindi ka nagpapadala sa takot. Nagpapatuloy ka pa rin. Hinawakan ni King ang kamay ni Rina na nakapatong sa kumot. Ang init ng palad nito ay gumapang sa kanya, nagbibigay ng kakaibang lakas. Hindi ka nag-iisa dito, Rina. Nandito ako. Tumingin si Rina sa magkahawak nilang kamay. Ang kasunduan nila, parang unti-unting nababasag. Ang distansyang pilit nilang pinapanatili, parang unti-unting lumalapit. May kung anong kuryente ang dumadaloy sa pagitan nila, isang koneksyon na higit pa sa pagiging magkaalyansa. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Hindi pa siya handa. Masyado pang sariwa ang sugat na iniwan ni O'Neill. Masyado pang magulo ang sitwasyon. Salamat, King, sabi niya, umiiwas ng tingin. Pero, kailangan nating manatili sa plano. Sa kasunduan. Tumango si King kahit may bahagyang lungkot na dumaan sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko. Tumayo na si Rina. Papasok na ako. Salamat ulit sa kumot. Pumasok siya sa loob ng bahay, iniwan si King na mag-isa sa dilim. Pagdating sa kwarto, sumandal siya sa pader at napahawak sa dibdib. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Ang init ng hawak ni King ay nananatili pa rin sa kanyang balat. Ano ba itong nararamdaman niya? Paghanga? Pasasalamat? Oh, higit pa doon. Umiling siya. Hindi pwede. Kailangan niyang mag-focus. Kailangan niyang tapusin ang laban na ito. Walang puwang para sa puso. Pero sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama at pinakikinggan ang paghampas ng alon sa labas, hindi niya maiwasang isipin ang mga mata ni King, ang sinseridad sa boses nito, ang init ng hawak nito. Sa gitna ng madilim at magulong mundo ng paghihiganti, isang maliit na ningas ng pag-asa ang tila sumisilip, pag-asa na marahil, hindi lahat ng lalaki ay katulad ni O'Neill. Pag-asa na marahil, posible pa ring magtiwala. Pag-asa na marahil, kahit ang isang pusong sugatan ay pwede pang magmahal muli. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang takot. Takot na baka masaktan lang siya ulit. Takot na baka ang nararamdaman niya ay ilusyon lang. Sa ngayon, pipiliin niyang itago muna ang mumunting ningas na iyon sa kanyang puso. Darating ang tamang panahon para harapin ito. Pero hindi pa ngayon. Habang papalapit ang araw ng kasal ni O'Neill at Stella, isang balita ang gumulat sa alta sosyedad ng San Rafael. Buntis si Stella Alcantara. Mabilis na kumalat ang balita, lalo na ng aksidenteng may nakakuha ng litrato ni Stella na medyo umuumbok na ang tiyan habang namimili ito ng gamit para sa kasal. Kinumpirma naman ito agad ng kampo ng mga Alcantara at Sandoval na nagsabing isa itong biyaya at masayang balita para sa paparating na pag-iisa ng dalawa. Lalo nitong pinatibay ang imahe nilang perfect couple na itinadhana para sa isa't isa. Para kay Rina, ang balitang ito ay parang isang malakas na sampal. Hindi lang pala siya ang pinagpalit ni O'Neill kay Stella, kundi nagbunga pa agad ang kanilang pagtataksil. Kung totoo ngang anak ni O'Neill ang dinadala ni Stella, ibig sabihin, matagal na silang may relasyon, kahit noong sila pa ni Christina ang magkasintahan at nakatakda ng ikasal. Mas lalong tumindi ang galit niya. Ngunit sa kabila ng galit, may bahagi sa isip ni Rina na nagdududa. Masyadong perpekto ang timing. Masyadong ginagamit ang pagbubuntis para pagtakpan ang mga negatibong issue na lumalabas laban sa kanila. May mali. Isang hapon, habang nagpapanggap na nagjo-jogging malapit sa subdivision kung saan nakatira ang pamilya Alcantara, bahagi ng kanyang pagmamanman, di sinasadyang narinig ni Rina ang isang pag-uusap. Nakatayo si Stella sa labas ng kanilang gate, kausap ang isang lalaki sa telepono. Mukha itong iritado at ninenerbiyos.
Nagtago si Rina sa likod ng isang malaking halaman para makinig. Ano na namang kailangan mo, Marco? Narinig niyang sabi ni Stella sa telepono, pabulong pero may diin. Sinabi ko na sa'yo, wag mo na akong tatawagan dito. Paano kung may makarinig? Marco. Napakunot ang noo ni Rina. Marco Villanueva, ang isa sa mga pinakamatalik na kaibigan ni O'Neil. Bakit ito tatawag kay Stella ng palihim at bakit ganito ang reaksyon ng kapatid niya? Pera na naman ba? Patuloy ni Stella. Hindi ba't nagbigay na ako last week? Akala ko ba titigilan mo na ako? Ginagawa ko na ang lahat para hindi tayo mabuko ni O'Neil. Hindi marinig ni Reina ang sinasabi ni Marco sa kabilang linya, pero kitang-kita niya ang pagkataranta at galit sa mukha ni Stella. Hindi pwede, Mariing, sabi ni Stella. Huwag kang magpapakita sa kasal ko. Naiintindihan mo. Kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo to. Anak ito ni O'Neil. Manahimik ka na lang. Pagkasabi noon, galit na ibinaba ni Stella ang telepono at pumasok sa loob ng bahay. Hindi napansin si Rina. Naiwan si Rina na tulala sa kanyang pinagtataguan. Anak ni O'Neil. Pero bakit kailangang pagbantaan ni Stella si Marco? Bakit ito humihingi ng pera? At bakit kailangan itong idiin na anak ni O'Neil ang dinadala niya? Isang malamig na kutob ang gumapang sa dibdib ni Rina. Posible kayang hindi si O'Neil ang ama ng bata. Posible kayang si Marco, ang matalik na kaibigan ni O'Neil, ang tunay na ama? Ang ideyang iyon ay kasuklam-suklam, pero hindi imposible, lalo na kung gaano kadesperada si Stella na makuha si O'Neil at ang yaman nito. Kung totoo ito, hindi lang si O'Neil ang niloloko ni Stella, kundi pati na rin ang sarili nitong kaibigan. At ang bata, ginagamit lang bilang panigurado sa kasal. Kailangan ni Rina ng pruweba. Kailangan niyang makumpirma ang kanyang hinala. Nagsimula siyang mag-imbestiga ng palihim tungkol kay Marco Villanueva. Nalaman niyang madalas itong makitang naglalasing sa mga bar nitong mga nakaraang buwan, tila may mabigat na problema. Nalaman din niyang minsan na pala itong nagkaroon ng fling kay Stella noon, bago pa man naging seryoso sina Stella at O'Neil. Nag-isip si Rina ng paraan para makakuha ng EKG sample. Isang gabi, nagpanggap siyang aksidenteng nabangga si Stella sa isang restaurant kung saan ito kumakain kasama ang ilang kaibigan. Natapon ang juice ni Stella sa damit nito. Agad siyang nag-abot ng panyo. Ay, sorry. Pasensya na talaga, Stella, kunwaring nag-aalalang sabi ni Rina. Okay ka lang? Eto, panyo. Inis na kinuha ni Stella ang panyo at pinunasan ang damit. Ano ba yan? Mag-ingat ka naman. Sorry talaga, ulit ni Rina. Pagkatapos, kinuha niya pabalik ang panyo na may laway na ni Stella mula sa pagpunas nito malapit sa bibig at umalis na, nagdahilang nagmamadali. Ang susunod na target, si Marco. Mas mahirap itong lapitan. Pero nalaman ni Rina na paborito nitong tambayan ang isang sports bar tuwing Biyernes ng gabi. Nagpunta doon si Rina kasama si King bilang bodyguard. Nakita nila si Marco sa isang sulok, mag-isang umiinom. Nilapitan ito ni Rina. Marco Villanueva, tanong ni Rina. Tumingin si Marco, lasing na. Sino ka? Isang kaibigan, sagot ni Rina. Nakikita kong malungkot ka. Gusto mo ng kasama? Umiling si Marco. Umalis ka na. Gusto kong mapag-isa. Sayang naman, sabi ni Rina. May dala pa naman akong balita na baka makapagpasaya sa'yo. Tungkol kay Stella at sa magiging anak niyo. Biglang natigilan si Marco at napatingin ng diretsyo kay Rina. Anong sinasabi mo? Alam ko ang tungkol sa inyo, Marco, sabi ni Rina, umupo sa tapat nito. Alam kong ikaw ang ama ng dinadala niya. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Di paano mo nalaman? Hindi na mahalaga yun, sabi ni Rina.
Ang mahalaga, hindi ka ba napapagod na tinataguan ka lang? Na ginagamit lang ang anak mo para makuha niya si O'Neil? Hindi ka ba nasasaktan para sa kaibigan mo? Habang nagsasalita si Reina, pasimpleng kinuha ni King ang baso. Pinag-inuman ni Marco na naiwan sa mesa. Maingat niya itong ibinalot sa panyo. Natahimik si Marco, tila tinamaan sa mga sinabi ni Reina. Pagkatapos ay tumawa ito ng mapait. Anong magagawa ko? Mahal niya si O'Neil. At pera lang naman ang habol ko. Sigurado ka bang pera lang? Tanong ni Reina. O baka naman may nararamdaman ka pa rin para kay Stella? O baka naman gusto mong akuin ang responsibilidad mo sa anak mo? Hindi sumagot si Marco. Yumuko lang ito at uminom ulit. Tumayo na si Reina. Pag-isipan mo, Marco. Baka hindi pa huli ang lahat para itama ang mga mali. Umalis na sila ni King. Pagdating sa labas, ipinakita ni King ang basong nakuha niya. May sample na tayo. Agad na ipinadala ni Reina ang mga sample, laway mula sa panyo ni Stella at laway mula sa baso ni Marco, sa isang kilalang laboratorio sa Maynila gamit ang isang peking pangalan para sa paternity test. Nagbayad siya ng mahal para sa rush result. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang resulta sa pamamagitan ng email. Binuksan ito ni Reina nang nanginginig ang mga kamay. Tiningnan niya ang conclusion, probability of paternity, 79.9% si Marco nga ang ama. Napahawak si Reina sa kanyang bibig. Ang sama ng sikmura niya. Hindi lang pala siya ang biktima ng panloloko ni Stella. Pati ang sarili nitong kaibigan, si O'Neil, ay niloloko nito ng harapan. At ang pinakamasaklap, ang isang inosenteng bata ay ginagamit sa isang napakaruming laro. Kahit yung bata, panlilin lang din, mahinang bulong ni Reina sa sarili, ang galit at awa ay naghahalo sa kanyang dibdib. Hawak na niya ngayon ang isang napakalakas na ebidensya. Isang ebidensya na hindi lang sisira sa kasal ni O'Neil at Stella, kundi wawasak din sa pagkakaibigan ni O'Neil at Marco, at yayanig sa buong pamilya Alcantara at Sandoval. Ano ang gagawin niya dito? Ilalabas niya ba ito agad? O gagamitin niya ito sa tamang panahon? Tumingin siya sa kalendaryo. Isang linggo na lang, kasal na ni O'Neil at Stella. Isang malamig na determinasyon ang muling bumalot kay Reina. Gagamitin niya ito. Pero hindi pa ngayon. Hahayaan muna niyang maramdaman ni O'Neil at Stella ang kunwaring kaligayahan. Hahayaan niyang gugulin nila ang kanilang yaman sa isang grandiosong kasal. At sa mismong araw na akala nila ay tagumpay na nila, doon niya ibabagsak ang bomba na wawasak sa lahat ng kasinungalingan nila. Ang lihim ng anak ni Stella ang magiging huling pako sa kabaong ng kanilang mga pangarap. Araw ng kasal. Ang pinakahihintay na araw ni O'Neil Sandoval at Stella Alcantara. Ang araw na inaakala nilang simula ng kanilang happily ever after, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ito pala ang magiging araw ng kanilang pagbagsak. Ang simbahan ay napapalamutya ng mga puting bulaklak at mamahaling dekorasyon. Ang mga bisita, na binubuo ng mga pinakamayayaman at pinakakilalang pamilya sa San Rafael, ay nakasuot ng kanilang mga pinakamagagarang damit. Lahat ay nag-aabang sa pagdating ng bride. Si O'Neil ay nasa altar na, nakasuot ng puting-puting barong, pilit nang humingiti, ngunit baka sa kanyang mga mata ang kaba at marahil, ang mga anino ng nakaraang eskandalo. Sa tabi niya ay ang kanyang ina, si Aling Loren, na pilit ding nagpapakita ng saya para sa anak, ngunit may nababanaag na pag-aalala sa mukha. Sa kabilang banda, sa isang hotel suite hindi kalayuan sa simbahan, naghahanda si Reina. Hindi siya pupunta sa kasal. May iba siyang plano. Hawak niya ang dalawang bagay na magpapabago sa takbo ng araw na ito. Ang kopya ng ICC test result ni Stella at Marco, at ang video confession ni Junel. Ang video ni Junel. Pagkatapos ng 24 oras mula nang mawala ito, natanggap nga ni Reina ang scheduled email na mailink sa cloud storage.
Napanood niya ang buong kumpisal, ang detalye ng pagtulak, ang mga salitang binitiwan ni na O'Neil at Stella, ang kasunduan nila. Ito ang ebidensyang magpapatunay sa tangkang pagpatay sa kanya. Tiningnan ni Rina ang orasan. Malapit nang magsimula ang seremonya. Huminga siya ng malalim. Oras na. Gamit ang isa na namang anonymous email account, ipinadala ni Rina ang kopya ng secret test result sa personal email address ni O'Neil Sandoval. Ang subject, isang regalo sa araw ng kasal mo. Alamin mo kung kaninong anak talaga yan. Pagkatapos, inihanda niya ang video ni Junel. Nakipag-ugnayan siya sa ilang piling miyembro ng media, mga lehitimong mamamahayag na alam niyang hindi basta-basta mababayaran ni na O'Neil at Stella. Ipinadala niya sa kanila ang video, kasama ang isang maikling mensahe, ang katotohanan sa likod ng pagkawala ni Cristina Alcantara. Isang biktima na nagbabalik para maningil. At ang huling hakbang, ang kanyang sariling paglantad. Nag-set up siya ng isang live broadcast sa isang pribadong social media account na unti-unti niyang pinalaki ang followers nitong mga nakaraang linggo sa ilalim ng pangalang Ibabaeng Nagbabalik. Marami ang na-curious sa misteryosong account na ito na nagpo-post ng mga cryptic messages tungkol sa katotohanan at hustisya. Ngayon, malalaman na nila kung sino siya. Sa simbahan, tumugtog na ang wedding march. Lahat ng mata ay nasa pintuan, nag-aabang sa paglabas ni Stella. Ngunit bago pa man bumukas ang pinto, biglang nag-vibrate ang cellphone ni O'Neil sa kanyang bulsa. Isang email notification. Nakita niya ang subject. Kinabahan siya. Ano ito? Hindi niya napigilan ang sarili. Binuksan niya ang email gamit ang cellphone. Nakita niya ang naka-attach na file. Isang resulta ng AA test. Stella Alcantara. Marco Villanueva. 79.9% probability of paternity. Nanlamig si O'Neil. Nanigas ang buong katawan niya. Hindi. Hindi maaari. Paulit-ulit niyang binasa ang resulta. Si Marco. Ang matalik niyang kaibigan. At si Stella. Nagsinungaling sa kanya. Ang anak. Hindi kanya. Kasabay nito, nagsimulang mag-vibrate ang mga cellphone ng ilang bisita sa loob ng simbahan. Mga notification mula sa mga news outlets. May breaking news. Isang video. Ang kumpisal ni Junel Cruz. Ang driver. Tungkol sa tangkang pagpatay kay Cristina Alcantara. Sina O'Neil at Stella ang itinuturo. Nagsimula ang bulungan. Ang pagtataka. Ang gulat. Ang dating masayang aura sa loob ng simbahan ay napalitan ng tensyon at pagkalito. Nakita ni Aling Loren ang reaksyon ng anak. Nakita niya ang panginginig nito, ang pamumutla. Nakita rin niya ang mga reaksyon ng ibang bisita. May nagpakita sa kanya ng video sa cellphone. Pinanood niya ito. Ang kumpisal ni Junel. Ang kasamaan ng sarili niyang anak at ng babaeng pakakasalan nito. O'Neil. Mahinang tawag ni Aling Loren, nanginginig ang boses. Pero hindi siya pinansin ni O'Neil. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Hinarap niya ang mga magulang ni Stella na nasa unahan din na saan si Stella. Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Sakto namang bumukas ang pinto ng simbahan. Lumabas si Stella, nakangiti, suot ang kanyang napakagandang wedding gown. Handa na siyang lumakad patungo sa altar, patungo sa kanyang tagumpay. Ngunit sinalubong siya hindi ng masayang tugtog, kundi na nakabibinging katahimikan at mga matang mapanghusga. Nakita niya si O'Neil na papalapit sa kanya, hindi para salubungin siya ng may pagmamahal, kundi ng may nag-aapoy na galit. O'Neil. Anong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Stella. Ipinakita ni O'Neil ang cellphone niya, ang resulta ng test. Kanino talaga ang anak mo, Stella? Kanino? Nanlaki ang mga mata ni Stella. Paano? Paano nalaman ni O'Neil?
O'Neil, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Nagsinungaling ka sa akin. Niloko mo ako. Niloko mo kaming lahat, sigaw ni O'Neil, hindi na napigilan ang sarili. At hindi lang yan, sigaw ng isang bisita mula sa likuran, hawak ang cellphone ang nagpapakita ng video ni Junel. Mamamatay tao ka pa. Kayo ni O'Neil. Tinangka niyong patayin si Christina. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng simbahan. Mga sigawan. Mga akusasyon. Ang kasal na dapat sana ay magiging pinakamasayang araw ay naging isang bangungot. Hindi na kinaya ni Aling Loren. Lumapit siya kay Stella at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi nito. Walang hiya ka. Pinahiya mo ang pamilya namin. Hayop ka, umiiyak na sigaw ni Aling Loren. Napaiyak na lang si Stella. Nawala na ang lahat. Ang mga pangarap niya. Ang kasal. Ang respeto ng lahat. Hinawakan niya ang tiyan niya. Kahit ang anak niya, hindi na niya magagamit. Sa gitna ng kaguluhan, sa live broadcast ni babaeng nagbabalik, nagsimula ng magsalita si Rina. Nakaupo siya sa isang simpleng upuan, walang makeup, walang magarang damit. Tanging ang determinasyon at ang sakit sa kanyang mga mata ang makikita. Magandang araw po sa inyong lahat, panimula niya. Marahil nagtataka kayo kung sino ako. Marahil iniisip niyo kung ano ang karapatan kong guluhin ang araw na ito. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. Ako po si Christina Alcantara. Katahimikan sa live broadcast. Gulat. Pagkalito. Ang babaeng akala ng lahat ay nalunod at namatay pagkatapos ng aking kasal kay O'Neil Sandoval. Ang babaeng itinulak sa tulay ng sarili kong kapatid na si Stella Alcantara, kasabwat ang lalaking pinakasalan ko. Ang babaeng binura nila sa kwento para maituloy nila ang kanilang pag-iibigan. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Christina, pero hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng sakit na matagal niyang kinimkim. Pero buhay ako. Nakaligtas ako. Sa tulong ng isang mabuting tao, nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon. At ngayon, nagbabalik ako. Hindi para manggulo. Hindi para manira. Kundi para humingi ng hustisya. Para sa akin. Para kay Junel Cruz, ang testigo na pinatahimik nila. Para sa lahat ng niloko at sinaktan nila. Tumingin siya diretso sa kamera, ang mga matay puno ng tapang at dignidad. Hindi ako ang kontrabida sa kwentong ito. Isa lang akong biktima na natutong lumaban. Isang babaeng ginising ng katotohanan. At kapag ang isang babae nagising, wala nang makakapigil sa kanya. Ako si Christina Alcantara. At buhay ako. Ang live broadcast ay umabot sa libo-libong manonood. Agad itong naging viral. Ang buong San Rafael, ang buong bansa, ay nabulabog sa rebelasyon. Ang kwento ni Christina. Ang pagtataksil ni O'Neil at Stella, ang tangkang pagpatay, ang peking pagbubuntis, lahat ay lantad na. Sa simbahan, ang dating magarbong kasalan ay nauwi sa isang malaking eskandalo. Dumating ang mga pulis para imbestigahan ang insidente. Si O'Neil ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Si Stella ay humahagulgol sa isang sulok. Ang kanilang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap lang. Natapos ang live broadcast ni Christina. Napapikit siya, ramdam ang pagod ngunit may nabubuong kapayapaan sa kanyang dibdib. Nailabas na niya ang katotohanan. Nahubaran na niya ng maskara ang mga nagkasala sa kanya. Ang hustisya ay nagsisimula ng gumulong. Lumapit si King sa kanya at marahan siyang inakbayan. Walang salita, pero puno ng suporta ang kilos na iyon. Tumingin si Christina kay King at mumiti. Isang tunay na ngiti ng pasasalamat at, marahil, simula ng paghilom. Ang babaeng minsang itinapon ay nagbalik. At sa kanyang pagbabalik, hindi lang siya nakahanap ng hustisya, kundi pati na rin ang lakas para muling buuin ang kanyang sarili.
Ang mga sumunod na araw matapos ang kasal na hindi natuloy ay puno ng ingay at gulo sa San Rafael. Ang kwento ni Cristina Alcantara at ang mga krimen ni na O'Neil Sandoval at Stella Alcantara ay laman ng bawat balita, sa telebisyon, radyo, dyaryo at social media. Ang dalawang pamilyang dati tinitingala sa lipunan ay ngayon tampulan ng tsismis, pangungutya at galit ng publiko. Dahil sa video confession ni Junel Cruz at sa testimonya ni Cristina, agad na binuksan ng mga otoridad ang kaso ng tangkang pagpatay. Si O'Neil Sandoval ay agad na inaresto at ikinulong habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang kanyang mga magulang, sa kabila ng kahihiyan, ay kumuha ng pinakamagagaling na abogado para ipagtanggol siya, ngunit malakas ang ebidensya laban sa kanya. Sa loob ng malamig na selda, wala nang natira sa dating arogante at makapangyarihang si O'Neil kundi ang pagsisisi at desperasyon. Napagtanto niya ang lahat ng kanyang pagkakamali, ang pagtataksil, ang kasakiman, ang karahasan. Pero huli na ang lahat. Si Stella naman, dahil sa kanyang kalagayan, buntis, ay pinayagang manatili sa kanilang bahay under house arrest habang iniimbestigahan din ang kanyang partisipasyon sa krimen at ang kasong fraud na maaaring isampa dahil sa panloloko tungkol sa pagbubuntis. Ngunit ang bahay na dati niyang itinuring na palasyo ay naging kulungan na rin. Ang kanyang mga magulang ay halos hindi siya kinakausap dahil sa kahihiyang idinulot niya. Ang mga kaibigan niya ay lumayo. At si Marco Villanueva, matapos makumpirma ang katotohanan sa SAT test, ay naghain ng legal na hakbang para sa kustodya ng bata kapag ito'y naipanganak, handa ng panagutan ang kanyang responsibilidad. Gumuho ang mundo ni Stella. Wala siyang ibang magawa kundi umiyak at harapin ang kinabukasang siya mismo ang sumira. Habang ang mga nagkasala sa kanya ay unti-unting pinagbabayaran ang kanilang mga kasalanan, si Cristina naman ay nagsimulang harapin ang sarili niyang nakaraan para sa tuluyang pagsasara. Bumalik siya sa dati nilang bahay, ang bahay kung saan siya lumaki, kung saan siya minsang nangarap, at kung saan siya itinuring na babaeng walang boses, sunod-sunuran lang sa kagustuhan ng pamilya, lalo na ng kanyang ina. Pagpasok niya sa gate, sinalubong siya ng kanilang mga kasambahay na hindi makapaniwala na buhay siya. May mga naiyak pa sa tuwa at awa. Pero ang pinakamahalagang tao na kailangan niyang harapin ay nasa loob, naghihintay ang kanyang ina, si Eire Alcantara. Nakaupo ito sa sala, mukhang tumanda ng ilang taon dahil sa mga nangyari. Ang dating matigas at mapagmataas na tindig nito ay napalitan ng panghihina at pagsisisi. Nang makita nito si Cristina, dahan-dahan itong tumayo. "Cristina, anak," nautal na sabi ng ina, ang mga mata'y naluluha. Hindi nagsalita si Cristina. Tinitigan niya lang ang ina. Ang inang nagpilit sa kanya na pakasalan si O'Neil para sa kapakanan ng negosyo at reputasyon ng pamilya. Ang inang hindi nakinig sa kanyang mga agam-agam noon. Ang inang mas pinahalagahan ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa kaligayahan ng sarili niyang anak. "Anak, patawarin mo ako," humahagulgol na sabi ni Emrek Alcantara. Lumapit ito kay Cristina at lumuhod sa harap niya. "Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Sa pagpilit ko sa'yo, sa hindi ko pakikinig, kasalanan ko kung bakit nangyari ito sa'yo. Patawarin mo si Mama, anak." Nakatingin lang si Cristina sa nakaluhod niyang ina. Ang galit na matagal niyang kinimkim dito ay unti-unting napapalitan ng awa. Nakikita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. Alam niyang mahal siya ng ina niya, nagkamali lang ito ng paraan ng pagpapakita noon. Marahan niyang hinawakan ang balikat ng ina at tinulungan itong tumayo. Hindi pa rin siya nagsasalita. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Cristina ang pagmamahal na matagal niyang hinanap. "Hindi ko to ginawa para manalo, ma," mahinang sabi ni Cristina, sa wakas ay nagsalita. "Ginawa ko to para muling mabuo ang sarili ko." Tumango ang ina niya, patuloy pa rin sa pag-iyak. "Alam ko, anak. Alam ko. At proud ako sa'yo."
Napakatapang mo. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang sandali. Isang yakap na naghilom sa mga sugat ng nakaraan. Isang pagpapatawad na hindi na kailangang bigkasin pa. Nagpaalam na si Christina sa kanyang ina. Nangako siyang babalik, pero sa ngayon, kailangan muna niyang ayusin ang sarili niyang buhay, malayo sa anino ng nakaraan. Paglabas niya ng gate ng kanilang bahay, saktong kasisimula pa lang sumikat ang araw. Ang liwanag nito ay tumama sa kanyang mukha, sa kanyang buhok. Huminga siya ng malalim, ramdam ang gaan sa kanyang dibdib. Tumingala siya sa langit. Tapos na ang bagyo. Hindi naging madali ang lahat. Maraming sakit, luha, at takot siyang pinagdaanan. Pero sa huli, nanaig ang katotohanan. At higit sa lahat, natagpuan niya muli ang kanyang sarili, hindi na bilang si Christina Alcantara na sunod-sunuran, o si Rina Calma na naghihiganti, kundi bilang si Christina, isang babaeng buo, matatag, at malaya. Naghihintay sa di kalayuan si King, nakasandal sa kanyang sasakyan. Umiti ito nang makita si Christina na papalabas ng gate, nakangiti rin. Isang ngiting payapa. Isang ngiting handa nang magsimula muli. Lumapit si Christina kay King. Wala silang sinabi, pero ang mga mata nila ang nag-usap. Isang pag-unawa. Isang pasasalamat. Isang pangako ng panibagong simula. Ang pagbabayad sa kasalanan ay hindi lang para kina Onil at Stella. Ito rin ay para kay Christina, ang pagpapatawad sa sarili, ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa kanya, at ang pagharap sa kinabukasan ng walang bigat na dinadala. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay na dulot ng eskandalo sa San Rafael ay unti-unti nang napalitan ng katahimikan. Sina Onil at Stella ay kapwa na hatulan sa kanilang mga kasalanan. Si Onil ay nakulong ng mahabang panahon para sa tangkang pagpatay at iba pang kaso, habang si Stella naman ay nahatulan ng mas maiksing sentensya para sa complicity at fraud. Isinasaalang-alang ang kanyang pagiging ina sa isang sanggol na ipinanganak niya habang nasa house arrest. Ang bata ay nasa pangangalaga na ngayon ni Marco Villanueva at ng pamilya nito. Ang mga pamilya nila, bagamat nabahira ng kahihiyan, ay unti-unting bumabangon at tinatanggap ang mapait na katotohanan. Si Christina naman ay piniling manatili muna sa Isla de Clara kasama si King. Ang islang dati naging taguan niya ay naging kanlungan na para sa kanyang paghilom. Dito, malayo sa mapanghusgang mata ng lipunan, unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang buhay. Hindi na siya si Rina Calma, ang babaeng nagbabalik para maghiganti. Siya na ulit si Christina, pero isang Christina na mas matatag, mas may tiwala sa sarili at higit sa lahat, mas malaya. Ang relasyon nila ni King ay lumalim din sa paglipas ng mga buwan. Ang dating kasunduan na walang personalan ay matagal nang nabasag. Ang mga pader na itinayo nila sa pagitan ng isa't isa ay unti-unti nang gumuho. Naging magkaramay sila hindi lang sa pagpaplano ng paghihiganti noon, kundi pati na rin sa proseso ng paghilom. Nakikinig si King sa mga kwento ni Christina tungkol sa kanyang mga takot at pangarap. Si Christina naman ay unti-unting natutuklasan ang nakaraan ni King, ang tungkol sa dati nitong asawa na niloko at iniwan siya, dahilan kaya ito nagpakalayo-layo at piniling mamuhay mag-isa sa isla. Sa kanilang mga pinagdaanan, natagpuan nila ang pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa. Ang dating malamig at tahimik na si King ay naging mas bukas na ngayon. Madalas na siyang humingiti, lalo na kapag kasama si Christina. Natuto na rin siyang magluto ng iba pang putahe maliban sa isda at sinaing. Si Christina naman, ang dating laging may bakas ng lungkot at galit sa mga mata, ay mas madalas nang tumawa ngayon. Ang tawa niya ay totoo, mula sa puso. Isang gabi, habang sabay silang naghahapunan sa labas ng bahay, sa ilalim ng mga bituin at sa saliw ng hampas ng alon, may inilabas si King mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na gawa sa lumang kahoy. Ano to? Tanong ni Christina, nagtataka. Ngumiti si King. Buksan mo. Binuksan ni Christina ang kahon. Sa loob nito ay wala siyang nakitang singsing.
Sa halip, nakita niya ang isang pamilyar na pagkain, isang piraso ng bibingka. Ang paborito niyang kakanin. At sa ibabaw ng bibingka, may nakatusok na isang maliit na hair accessory, isang suklay na gawa sa kahoy, simple lang ang disenyo, pero may nakaukit na pangalan sa gilid nito, Christina. Napatingin si Christina kay King, hindi makapaniwala. Alam kong hindi tayo nagsimula sa maganda, sabi ni King, medyo nahihiya pero seryoso ang mga mata. Walang perpekto sa simula natin. Puno ng sakit, galit at pagpapanggap. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, Christina, nakita ko ang tunay na ikaw. Ang babaeng matapang, matatag at may napakabuting puso. Hinawakan ni King ang kamay ni Christina. Hindi ako perpektong tao. Marami rin akong sugat at pagkukulang. Pero gusto kong subukan ulit. Gusto kong magmahal ulit. At gusto ko, ikaw ang makasama ko habang buhay. Tumingin si King sa suklay na kahoy na may pangalang T. Christina. Ginawa ko yan para sa'yo. Isang paalala na ikaw si Christina. Hindi si Rina. Hindi ang asawa ko sa papel lang noon. Ikaw si Christina, ang babaeng. Mahal ko. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Christina. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Ang lalaking ito, na minsang naging estranghero lang ang nagligtas sa kanya, na naging kasabwat niya sa paghihiganti, na naging karamay niya sa paghilom. Ngayon ay nagpapahayag ng pagmamahal sa kanya sa pinakasimple pero pinakatotoong paraan. King! Wala nang ibang masabi si Christina. Christina Alcantara, sabi ni King, mas lumapit pa. Will you be my wife? This time, for real? For forever? Tumawa si Christina sa gitna ng kanyang pagluha. Ang puso niyang dati puno ng takot na magmahal muli ay ngayon bukas na bukas para kay King. Ang lalaking nagpakita sa kanya kung ano ang tunay na pagmamahal, isang pagmamahal na hindi nananakit, hindi nagtataksil, kundi nag-aaruga, nagpapahalaga, at nagpapagaling. Dahan-dahan siyang tumango. King! Yes! Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa labi ni King. Kinuha niya ang suklay na kahoy at maingat na isinuksok sa buhok ni Christina. Pagkatapos, niyakap niya ito ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman nila ang katuparan ng kanilang mga pangarap, hindi ang mga pangarap na nawasak noon, kundi ang mga bagong pangarap na binuo nila ng magkasama. Mula sa likuran, niyakap ni Christina si King. Isinandal niya ang kanyang ulo sa likod nito. Salamat, King, bulong niya. Salamat kasi hindi mo ko pinilit. Pero di mo rin ako iniwan. Humarap si King sa kanya at hinawakan ang kanyang mukha. Mahal kita, Christina. Mahal din kita, King, sagot ni Christina, at sa unang pagkakataon, sinabi niya ang mga salitang iyon ng walang takot, walang pag-aalinlangan. Ang pag-ibig na nagsimula sa gitna ng isang kasunduan na sinubok ng paghihiganti at paghilom, ay ngayon ganap ng namumukadkad. Isang pag-ibig na hindi na kailangang itago. Isang pag-ibig na totoo at para sa kanila lamang. Makalipas ang isang taon, ang tahimik at payapang Isla de Clara ay nabalot ng kakaibang sigla. Hindi ito isang malaking fiesta o marangyang pagdiriwang, kundi isang simple ngunit napaka-espesyal na okasyon, ang kasal ni King Montero at Christina Alcantara. Walang magarboong simbahan o reception hall. Ang seremonya ay ginanap sa tabing dagat, sa ilalim ng papalubog na araw na nagbibigay ng gininto ang kulay sa buong paligid. Ang dekorasyon ay simple lang, mga arkong gawa sa kawayan na pinalamutya ng mga puting bulaklak na namumukadkad sa isla, mga puting tela na sumasayaw sa hangin, at mga sulo na nagbibigay liwanag habang papalapit ang gabi. Ang mga bisita ay hindi marami, pawang mga taong malalapit lang sa puso ng ikakasal. Naroon ang ina ni Christina, si Ingrid Alcantara, na may ngiti na sa labi, masaya para sa bagong simula ng anak. Naroon din ang ilang piling kaibigan ni King mula sa Maynila na tumulong sa kanya noon, at ang iilang residente ng isla na naging kaibigan na rin nila.
Isang sorpresang bisita ang dumating, si Aling Loren Sandoval, ang ina ni O'Neil. Nag-aalangan pa itong lumapit noong una, dala marahil ang bigat ng nakaraan. Ngunit sinalubong siya ni Christina ng isang mainit na yakap. Walang salitang namutawi, pero sapat na ang kilos na iyon para iparamdam na wala ng hinanakit, tanging pag-unawa at pagpapatawad na lang ang natitira. May dala si Aling Loren na isang maliit na regalo para sa ikakasal, at may kasama siyang isang batang babae, ang apo niya kay Stella, na ngayon ay nasa pangangalaga na ng isang malayong kamag-anak. Hindi ito para ipamukha ang nakaraan, kundi marahil, isang simbolo na ang buhay ay nagpapatuloy at ang mga aral na natutunan ay mananatili. Si Christina ay lumakad patungo sa altar na gawa sa kawayan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na hanggang tuhod lang, walang belo, walang mahabang buntot. Ang buhok niya ay nakalugay lang, pinalamut siya ng suklay na kahoy na may ukit ng kanyang pangalan, ang regalo ni King noong nag-propose ito. Sa kanyang paglakad sa buhanginan, sa gitna ng mga nagliliparang papel de hapon at mga ngiti ng mga bisita, wala kang makikitang bakas ng sakit o takot sa kanyang mukha. Tanging kaligayahan at kapayapaan. Ang babaeng minsang inakalang natapos na ang buhay sa isang madilim na tulay ay ngayon humahakbang patungo sa isang maliwanag na kinabukasan. Naghihintay sa kanya sa dulo si King, nakasuot ng simpleng puting polo at khaki pants. Ang mga mata nito ay kumikinang sa pagmamahal at paghanga habang pinagmamasdan ang papalapit niyang mapapangasawa. Ang seremonya ay pinangunahan ng isang matandang taga-isla na nagsisilbing pari-parian nila. Simple lang ang mga salita, walang mga komplikadong ritual, pero puno ng sinseridad at pagmamahal. Nang oras na ng pagpapalitan ng singsing, isang maliit na batang babae mula sa isla, isang ampon na inaalagaan. Ng pamilya ni King, ang nag-abot sa kanila ng mga singsing na gawa sa pinakintab na kabibe. Simple, pero sumisimbolo sa kanilang buhay sa isla. Isinuot nila ang mga singsing sa isa't isa. Nagpalitan sila ng mga pangakong hindi perpekto, pero totoo. Mga pangakong magmamahalan sa hirap at ginhawa, sa kabila ng mga sugat ng nakaraan, at haharapin ang bawat bukas ng magkasama. "You may now kiss the bride," sabi ng matanda. Ngumiti si King. Hinawakan niya ang mukha ni Christina at hinalikan ito ng buong pagmamahal. Nagpalakpakan ang mga bisita. Ang ilan ay naiyak pa sa tuwa. Pagkatapos ng seremonya, isang simpleng salu-salo ang naganap sa tabing dagat. Mga pagkaing niluto ng mga taga-isla, mga kwentuhan, mga tawanan. Walang marangyang banda, tanging tunog lang ng gitara na tinutugtog ng isa sa mga kaibigan ni King at ang hampas ng alon ang nagsisilbing musika. Habang pinagmamasdan ni Christina ang masasayang tao sa paligid, ang kanyang asawa na nakikipagkwentuhan, ang payapang dagat, at ang papalubog na araw, napangiti siya. Ito na ang buhay na pinangarap niya, hindi ang yaman o kasikatan, kundi ang simpleng kaligayahan, kapayapaan, at pagmamahal na totoo. Lumapit si King sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Isinandal ni Christina ang kanyang ulo sa dibdib nito. "Christina Montero," bulong ni King sa tenga niya. "Salamat kasi pinili mong mahalin ulit." Humarap si Christina kay King at hinaplos ang pisngi nito. "At salamat kasi pinakita mong mailalaking marunong rumespeto at magmahal ng buo." Hinalikan siya ulit ni King, isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Kinagabihan, matapos ang munting salu-salo, umupo si Christina sa loob ng kanilang maliit na bahay. Kinuha niya ang isang bagong kwaderno at ballpen. Sa unang pahina, isinulat niya ang isang pamagat, "Sa likod ng aking pangalan," nagsimula siyang magsulat. Hindi na tungkol sa sakit at paghihiganti, kundi tungkol sa pagbangon, pagpapatawad, paghilom at pagmamahal. Ang kwento ng isang babaeng minsan nang nawala pero natagpuan muli ang sarili, at sa proseso, natagpuan din ang tunay na pag-ibig. Ang kanyang panibagong apelyido ay simula lang. Ang tunay na panibagong simula ay nasa puso niya, handa nang harapin ang bawat kabanata ng buhay, kasama ang lalaking nagligtas hindi lang sa kanyang buhay,
kundi pati na rin sa kanyang puso.